Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Chapter 2011 hanggang 2020. Laging may mga taong gustong saktan ako. Uwak, iiwas ako, naramdaman niyang Yiyo na ang kapangyarihan sa bulwagan ng kabaong ng dugo ay masyadong malakas, at sinabi sa Diyos at Demon Bird, na naghahanda na magtago sa Chen Kun Pot. Maghintay ka, mahinang manok, kung magtatago ka ngayon sa Chen Kun Pot, masasayang ang lahat ng iyong pagsisikap. Gusto ka ng kamalayan ng demonyo na dalisein ka, ngunit uubusin din ito ang kanyang banal na kapangyarihan. Ito ay simula pa lamang. Dapat ay pinapansin ka ng Diablo. Kung magtatago ka at mawawala sa oras na ito, ang Diablo ay hindi susuko, ngunit hindi ka maaaring magalit. Ang layunin ng pagtatago sa Chen Kun Pot ay sorpresa ito. Masyado pang maaga para magtago dito ngayon. Kailangan mong pumasok sa huling sandali kapag inaakala ng Diablo na tapos ka na at naging puno ng dugo. Ngayon patuloy kang kumapit, tama. Hayaan mo muna akong pumunta sa espasyo ng Chen Kun Pot. Matapos sabihin ng God and Demon Bird ang huling pangungusap, halos samuka ng dugo siyang Yiyo. Siya lamang ang kailangang tiisin ang hirap sa mahabang panahon, at ang ibong may halong buhok na ito ay natapos ang gawain sa isang magaan na pangungusap. Ikaw. Matagal na hindi nakaimik siyang Yiyo. Pero alam niyang tama ang sinabi ni Zhao Niao. Tanging sa pamamagitan ng pagpupursage hanggang wakas ay ang tamang pagpili, upang ang Diablo ay makapagpahinga sa kanyang pagbabantay, at kakailanganin ng oras upang umiwas. Sa huli, iwinagayway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at inilagay ang Diyos at Demon Bird sa Chen Kun Pot. At siya mismo ay nagsimulang lumaban ng mapait. Ang kapangyarihan ni Huang Quan sa buong Blood Coffin Hall ay lumalakas, at ang kapangyarihan ng aura ng Diablo at ang dalawang uri ng apoy ng Yang at Yin ay umabot din sa isang nakakatakot na antas. Ang mga damit na engkanto sa kanyang katawan ay naging abo. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay nakaharap sa lahat ng kapangyarihan sa buong bulwagan. Sa sandaling naging abo ang damit ng mga engkanto, halos gumuho ang kapangyarihan ni Chen Kun Daoyuan sa kanyang katawan. Kung hindi siya nagngangalit at nagpumilit, tansya niya na ang kanyang pisikal na katawan ay direktang masusugatan. Hindi na ako makakatagal. Bulong ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Nang siya ay papasok na sa espasyo ng Chen Kun Pot, ang tinig ng Chen Kun Spirit ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, anak, bitawan mo ang iyong depensa at pasiglahin ang iyong katawan ng direkta. Kahit na ang kapangyarihan ng Yellow Spring dito ay mahina, sapat na para sa iyo na pasiglahin ang iyong katawan. Ano? Nagbibiro ka ba? Malakas na sumigaw si Yang Yiyo, gusto mo ba akong mamatay? Nang marinig ang mga salita ng Chen Kun Spirit, halos mapatalon si Yang Yiyo. Ang walang kamatayang damit ay naging abo. Kayanin kaya ng kanyang katawan ang kapangyarihan ng Yellow Spring. Higit pa rito, ang buong bulwagan ng kabaong ng dugo ay hindi lamang napuno ng kapangyarihan ng Yellow Spring, kundi pati na rin ng sobrang Yang at Yin na apoy ng demonyo. Hindi ba ito humihiling sa kanya na mamatay? Anong masamang ideya? Sino ang nakakaalam na ang mahinang tinig ng espiritu ng langit at lupa ay dahan-dahang tumunog sa kanyang isipan, talaga bang iniisip mo na ang panloob at panlabas na kakayahan ng langit at lupa ay repolyo? Sinabi ko sa iyo na ang dalawang uri ng panloob at panlabas na kasanayan ng langit at lupa ay ang tanging pinakamataas na pamamaraan sa mundo. Kapag ang panloob at panlabas na mga kasanayan ng langit at lupa ay gumagana, maaari mong isipin na ilalabas mo ang higit sa iyong nababahala. Kailangan mo lang magpumilit at magpumilit. Kapag nalampasan mo ang limitasyon, maaabot ng iyong katawan ang mas mataas na antas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, noong sinaunang panahon, may mga dakilang tao na naging santo, at ang kanilang mga katawan ay naging mga banal at pinatunayan ang paraan. Napakalakas nila. Huwag ang kapangyarihan ng Yellow Spring ay mahirap makuha. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo. Nasa iyo na kung gagawin mo o hindi. Dapat mong malaman na ikaw ay isang maliit na prito lamang sa kaharian ng Hanyuan Daoxian, at malayo ka pa sa pagtayo sa tuktok ng mundo ng mga engkanto. Hayaan mo na ang ibang bagay, mahirap para sa iyo na mabuhay sa mundo ng engkanto. Kung maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng Yellow Spring upang pasiglahin ang iyong katawan at masira ang limitasyon ngayon, ang mga benepisyo ay walang katapusan. Kung wala, ito ay maglalagay ng pundasyon para sa iyong katawan upang maging isang santo sa hinaharap. Bihira ang pagkakataong ito. Maaari mong gawin ito sa iyong sarili. Natigilan si Yang Yiyo at nag-isip ng malalim. Matagal siyang walang sinabi. Alam niya na dahil sinabi iyon ng espiritu ni Chen Kun, natural na makatwiran ito, ngunit ang susi ay masyadong mapanganib ito, tama ba? Isang pangungusap ang bumungad sa kanyang isipan, laging may mga taong gustong saktan ako. Dati, pinigilan siya ng Diyos at Demon Bird na pumasok sa Chen Kun Pot upang magtago,
at ngayon ang espiritu ni Chen Kun ay tumalon at sinabi sa kanya na palamigan ang kanyang katawan sa ilalim ng kapangyarihan ng Yellow Spring. May ganyang pakulo ba? Si Yang Yiyo ay talagang walang imek. Ngunit isipin mo, ang sinabi ng espiritu ng langit at lupa ay tila may katuturan, at natural na tumalon ito upang magsalita sa oras na ito upang palakasin siya. Makatwiran ba ito? Siyempre ito ay. Matapos magpumiglas sa kanyang puso, sa wakas ay tinanggap ni Yang Yiyo ang kanyang kapalaran. Gawin mo. Anuman ang mangyari, hindi siya sasaktan ng espiritu ng langit at lupa, ngunit tiyak na pahihirapan siya nito. Ngayon ito ay. Naramdaman ni Yang Yiyo na ito ang pagsasabuatan na ibinigay sa kanya ng espiritu ng langit at lupa, isang hukay, ngunit kailangan pa rin niyang tumalon sa hukay na ito. Tulad ng sinabi ng espiritu ng langit at lupa, ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay isang maliit na minyan lamang sa buong daigdig ng engkanto, kahit isang buhok, at kung makakalabas siya, ang labas ay isang magulong fairyland. Sa lugar na ito kung saan pinaghalo ang mga dragon at isda, ang lakas ay ang tanging nakakaligtas na dayami upang mabuhay. Ang kapangyarihan ni Huang Quan ay maaaring magpainit ng katawan, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na makalusot sa limitasyon ng isang beses, na hindi maiiwasang magpapahusay sa kanyang sariling lakas. Ito rin ay isang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Kaya alam ni Yang Yiyo na ito ay isang hukay, ngunit kailangan niyang tumalon at subukan. At mayroon din siyang tiwala sa panloob at panlabas na kakayahan ng sansinukob. Ayon sa mga salita ng espiritu ng langit at lupa, ang panloob at panlabas na mga kasanayan na kanyang isinasabuhay ay hindi magagapit. Hindi naman siya dapat mamatay, di ba? Tsaka kung hindi talaga umubra, pwede na lang siyang pumasok sa heaven and earth pot. Ngunit kahit na naisip niya, ang paraan ng paglilinang ay ang pinaka-hindi mahuhulaan. Sino ang makakagarantiya na walang mga pagkakamali o pagkawalan ng kontrol? Magkakaroon pa kaya siya ng pagkakataong makapasok sa espasyo ng langit at lupa para makatakas? Hindi mapalagay si Yang Yiyo tungkol dito. Habang nag-aalangan, naramdaman niyang nagsimulang tumaas muli ang kapangyarihan sa Blood Coffin Hall. Wala na siyang panahon para mag-isip pa. Sa isang pag-iisip, ikinalat niya ang depensa ng kapangyarihan sa ibabaw ng kanyang katawan. Naglalaban. Handa siyang makipagsapalaran. Hindi ba't kapangyarihan ni Huang Quan na palamigan ang katawan? Pagkatapos ay subukan ito. Si Yang Yiyan, na tinamaan ng kapangyarihan ni Huang Quan at ng apoy ng matinding yang at matinding yin sa isang iglap, ay nagpakawala ng parang lobo na dagandong. Sa sandaling ito, sa labas. Sa kuweba, si Luo Yang, na nasa gilid ng kamalayan ng demonyong Diyos, ay nasuspine sa harap ng kabaong ng dugo, patuloy na naglalaro ng kabaong ng dugo. Sa ilalim ng kabaong ng dugo, lumabas ang walang katapusang enerhiya ng demonyo at pumasok sa kabaong ng dugo, na naging kapangyarihan ng pagsasakripisyo ng kabaong ng dugo. Ito ay isang tagsibol ng yin siya. Ang kamalayan ng demonyong Diyos ay gumugol ng maraming enerhiya upang mahanap ang pinakayin na lugar na angkop para sa paghahain ng dugo sa kabaong ng dugo, upang mapakinabangan ang epekto at pinuhin si Yang Yiyan. Siyempre, ang pangunahing layunin ay bumuo ng sapat na kapangyarihan sa kabaong ng dugo, para malunok niya ang hudyat ni Luo Yang, kumpletuhin ang pagsasanib, at makuha ang itlog ng kunpang sa kamay ni Yang Yiyan, at bumalik sa kaharian ng Diablo pagkatapos itong makuha. Ang ideya ay napakahusay, at ito ay talagang matulungin. Ngunit sino ang nakakaalam na si Yang Yiyan ay napino sa kabaong ng dugo sa loob ng mahabang panahon nang hindi gumagawa ng anumang paggalaw, na nagpapabagabag sa kamalayan ng Diablo. Sa una, nararamdaman pa rin niya ang pag-iral ni Yang Yiyan sa kabaong ng dugo, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ni Huang Quan ay natipon at nag-transform sa kabaong ng dugo, at ang kapangyarihan ng Diablo sa buong kabaong ng dugo ay halos umabot sa punto ng sangkap. Ngayon kahit siya, ang may-ari ng kabaong ng dugo, ay hindi maobserbahan ang sitwasyon ni Yang Yiyan sa kabaong ng dugo. Siyempre, ito ay dahil hindi niya naisama ang kamalayan ni Luo Yang, at ang kanyang kapangyarihan sa mahika ay hindi pa nakakabawi. Kung hindi, natural niyang mapapansin ang sitwasyon ni Yang Yiyan sa kabaong ng dugo. Kaya sa loob ng mahabang panahon, si Yang Yiyan ay hindi gumawa ng anumang paggalaw, na naging dahilan upang si Luo Yang, na nasa panig ng Diablo, ay nabalisa at nagagalit. Hanggang sa oras na ito ay sumigaw si Yang Yiyan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang kamalayan ng Diablo. Kung hindi namatay si Yang Yiyan, nasa kamay niya ang itlog ng kunpang, na isang kaaway para sa kanya, at hindi niya makumplito ang pagsasanib sa kamalayan ni Luo Yang. Ngayon, sa wakas, narinig niya ang mga galaw ni Yang Yiyan. Ang mga hiyawan ay puno ng sakit, ngunit ang mga ito ay tila isang walang katulad na magandang tunog sa mga tainga ng kamalayan ng demonyo. Mamamatay na ba ang bata sa wakas? Haha! Si Luo Yang, na nasa gilid ng kamalayan ng demonyo, ay nagsabi sa kanyang sarili na may pulang mata, at ang kanyang mga kamay ay sumayaw ng mas mabilis.
Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nabigla at naninigas, at pagkatapos ay ang kamalayan ng demonyo ay sampay ng malakas, napakapangahas mo, huwag mo akong pakialaman, ikaw at ako ay iisa, ikaw ang muling pagkakatawang tao ko, huwag mo akong guluhin, asong babae ka. Pagkatapos ay namula ang kanyang mga mata, ngunit ibinuka niya ang kanyang bibig at lumabas ang isa pang banayad na boses, huwag mo siyang sasaktan. Huli na ang lahat, kapag pinino ko ang batang iyon, bagay na sa iyo na lamunin ka. Gusto talaga ng isang basalyo na magrebelde laban sa Panginoon, mapangahas. Nagmura ang kamalayan ng demonyo. Malinaw, ang sitwasyon sa sandaling ito ay ang kamalayan ni Luoyang at ang kamalayan ng demonyo ay nakikipagkompetensya. Hindi pa niya nakumpleto ang pagsasanib, at hindi pa naabala ni Yang Yiyu sa espasyo ng Xingqiu. Isang beses siyang pinigilan ng itlog ng Kunpang, na lalong naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng kanyang kamalayan, kaya't ang muling pagkakatawang tao ni Luoyang ay lumundag kapag mahina na ang kamalayan ng demonyo. Kabanata 2012 Isang sigaw. Ang kamalayan ng Diablo na Diyos ay talagang galit na galit nang ang kamalayan ni Luoyang ay tumalon upang manghimasok sa oras na ito, ngunit wala siyang pagpipilian, dahil siya ay nag-ubos ng maraming kapangyarihan upang kontrolin ang kabaong ng dugo at ang paghahain ng dugo, kaya't normal para sa kamalayan ni Luoyang na makialam. Pagkatapos sampiin si Luoyang, sumungot siya ng malamig, at itinaas ng kamalayan ng Devil God ang kanyang kamay at itinuro ng daliri ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Napasigaw siya. O masasabing ang sigaw na ito ay ginawa ni Luoyang, at ang kamalayan ng Devil God ay puwersahang pinigilan ang kamalayan ni Luoyang pansamantala. Hintayin mo munang pinuhin ng Diyos na ito ang batang ito, at ang susunod ay ikaw. Ang mga pulang mata ng Devil God ay kumikislap, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang nagsasalita. Malinaw, ang kanyang pagsupil sa kamalayan ni Luoyang ay may kapalit din. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagwagayway ng kanyang mga kamay, at isang serye ng mga spell ang tumama sa kabaong ng dugo, na kinokontrol ang malaking halaga ng enerhiya ng demonyo upang patuloy na makapasok sa kabaong ng dugo. Patuloy na tumunog ang mga sigaw ni Yang Yian, na nagpangiti sa kamalayan ng Devil God. Sa oras na ito, sa loob ng kabaong ng dugo, si Yang Yiu ay talagang sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Ang kanyang buong katawan ay nasusunog at bumagsak sa epekto ng kapangyarihan ng Yellow Springs. Pero mabilis din itong naayos. Tulad ng sinabi ng Espiritu ng Langit at Lupa, sa pagpapatakbo ng Chen Kun Body Tempering Technique at ng Chen Kun Creation Technique, sa ilalim ng balanse ng panloob at panlabas, ang katakutan ng kapangyarihan ng Yellow Springs ay hindi niya mapapadalisay sa isang pagkakataon. Dahil pagkatapos na ma-activate ang kanyang Chen Kun Internal at External Creation Technique, nagawa niyang makayanan ang epekto ng kapangyarihan ng Yellow Springs. Ang panloob na kapangyarihan ay tumutulong, at ang panlabas na kapangyarihan ay nagpapabagal, ang dalawa ay umakma sa isa't isa. Ang nabuong kapangyarihan ng Chen Kun ay sumasalamin sa malaki at maliliit na acupoint ng 8 meridian ng katawan, na misteryoso rin. But then again, kitang-kita din ang impact ng Yellow Springs power sa katawan niya. Isang hampas lang, bulok na ang buo niyang katawan. Sa kabutihang palad, pagkatapos niyang i-operate ang Chen Kun internal at external skills, napigilan niya ang kapangyarihan ng Yellow Springs na lalong masira ang kanyang katawan. Matapos ma-activate ang Chen Kun Body Tempering Technique, isang puwersa ang lumitaw sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Tinawag itong Chen Kun Divine Power ni Yang Yian. Ito ay katulad ng kapangyarihan sa loob ng Dao Yuan, ngunit ito ay matigas at malambot. Ang kapangyarihang nabuo sa loob ng Dao Yuan ay mas malakas at nangingibabaw. Matapos ma-activate ang dalawang puwersa sa parehong oras, natuklasan ni Yang Yian ang isang magandang eksena. Nilabanan niya ang pinsala ng kapangyarihan ni Huang Quan sa kanyang katawan, at inayos din ang kanyang katawan. Ngunit kahit paano niya ito ayusin, sa wakas ay naapektuhan ng kapangyarihan ni Huang Quan ang kanyang katawan, at ang ibabaw ng kanyang katawan ay bulok. Ang sakit na ito ay nagpasakit kay Yang Yian kaya napasigaw siya na parang baboy na kinakatay. Sa simula, halos bumagsak si Yang Yian, ngunit nagkaroon siya ng kapangyarihan pagkatapos ng operasyon ng Chen Kun internal at external na mga kasanayan, nilabanan ang kapangyarihan ni Huang Quan, at nagsimulang ayusin ang kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ano? Ang pinakakinatatakutan ng mga tao ay walang pag-asa, ngunit sa pag-asa, iba ito. Ang anumang kahirapan ay kayang tiisin, kaya't nagngangalit si Yang Yian at nagpatuloy. Dahil alam niyang kung malalampasan niya ito ay malaki ang hakbang ng kanyang katawan, at ito rin ang magiging kapital niya para makipagsapalaran sa magulong fairyland sa hinaharap. Mula sa mga hiyawan sa simula, hanggang sa pagiging manhid ni Yang Yian kalaunan, nagpumilit siya. Ang kanyang katawan ay nawasak sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Huang Quan, at pagkatapos ay naayos ng panloob at panlabas na mga kasanayan ng Chen Kun, at iba pa at iba pa. Sa
Sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay natagpuan ni Yang Yian ang tagumpay. Nalaman niya na ang bilis ng pagkasira ng kapangyarihan ng Huang Quan ay hindi makakasabay sa pagkukumpuni ng kapangyarihan ng panloob at panlabas na mga kasanayan ng Chen Kun. Sa kasong ito, ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay pinainit na hindi kailanman bago. At ang kapangyarihan ni Huang Quan ay nagsimulang umatras sa kanyang katawan. Hindi nagtagal pagkatapos na maayos ang buong katawan, malinaw na naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang katawan ay talagang lumampas sa limitasyon at umabot sa puntong hindi niya alam. Gayunpaman, may pakiramdam na alam ni Yang Yian na ang kanyang katawan ay maaaring maging flexible at walang buto sa isang sandali, o kasing tigas ng bakal pagkatapos ng isang taon. At ang kapangyarihang nakapaloob sa bawat pulgada ng kalamnan ay umabot sa estado ng pagsabog, na parabang ang katawan ay maaaring sumabog. Napakalakas nito na naramdaman niyang kaya niyang patayin ang isang Hanyuan Daoist na immortal ng parehong kaharian sa isang suntok ng walang anumang mana. Ito ang pagbabagong dinala sa kanya ng Temperang matapos ang panloob at panlabas na mga kasanayan ng Chen Kun ay umakma sa isa't isa. At alam ni Yang Yian na ang papel na ginagampanan ni Huang Quan ay talagang bumuo ng potensyal ng kanyang katawan. Ang epekto ay nakamit, at ang layunin ay natupad. Ang kapangyarihan ng Underworld ay hindi na maaaring magdulot sa kanya ng anumang pinsala. Ang kanyang laman lamang ang makatiis sa kapangyarihan ng Underworld. Ito ay hindi maisip ni Yang Yian noon. Dati, kahit na natatakpan siya ng kapangyarihan ng Dao Yuan ng Heavenly Universe, hindi niya kayang tiisin ang epekto ng kapangyarihan ng Underworld. Okay, maaari kang pumasok sa Heavenly Universe pot. Sa sandaling ito, ang tinig ng espiritu ng langit na universo ay tumunog sa kanyang isipan. Pakiramdam ni Yang Yian ay naluluha na siya, at sa wakas ay makapasok na siya. Natatakot din siya na baka may gawin na namang kakaiba ang Spirit of the Heavenly Universe at ang Mixed-Haired Bird. Dahil ang espiritu ng langit na universo ay nagligtas sa may halong buhok na ibon noong huling pagkakataon, ang dalawang lalaki ay naging magkaparehas ng pag-iisip. Walang magandang mangyayari kung magkasama sila. Pero this time, buti na lang tinawag na talaga siya. Mukhang binibigyang pansin din siya ng Spirit of the Heavenly Universe at ng God and Demon Bird kaya medyo naaliw si Yang. Nang may pag-iisip sa kanyang isipan, diretso siyang pumasok sa espasyo ng Chen Kun Pot. Direktang pumasok si Yang Yian sa Chen Kun Pot pagkatapos ng pag-iisip. Si Luo Yang, na nasa labas na may kamalayan sa Devil God, ay hindi marinig ang mga sigaw ni Yang Yian. Sa oras na ito, sa wakas ay tumawa siya, walang tunog, mukhang tapos na ang batang lalaki. Likas na tiwala siya sa paraan ng paghahain ng dugo sa kabaong ng dugo. Sa oras na ito, tumigil si Yang Yian sa pagsigaw at natural na naisip na siya ay Pino. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit hindi tumigil ang spell sa kanyang kamay. Talagang mahirap si Yang Yian, kaya para maging ligtas, natural na kailangan niyang pinuhin ito sandali bago sumuko. Sa ganitong paraan, kahit na si Yang Yian ay may ilang makapangyarihang depensibong kayamanan sa kanya, ang kamalayan ng Devil God ay magkakaroon ng kumpiyansa na pinuhin siya sa isang pool ng tubig. Siyempre, mas alam niya ang tungkol sa itlog ng kunpang kay Yang Yian kaysa kay Yang Yian, at hindi siya natatakot na pinuhin ang itlog ng kunpang. Ito, magiging maayos kahit na pino ang itlog ng kunpang. Anyway, lahat ng kapangyarihan ay umiral sa kabaong ng dugo. Kapag pumasok siya sa kabaong ng dugo, magagamit niya ang mga kapangyarihang ito para lamunin ang kamalayan ni Luo Yang sa isang iglap at kumpletuhin ang pagsasanib ng Devil God. Sa puntong ito, natapos ang gawain. Ngunit hindi kailanman iisipin ng kamalayan ng demonyo na mayroong isang kayamanan sa mundong ito na hindi kayang dalisean ng kanyang kabaong ng dugo, ang Chen Kun Pot. At si Yang Yian ay naglaro ng sapat na drama at nagtago sa espasyo ng Chen Kun Pot, naghihintay ng susunod na counterattack. Sa loob ng Chen Kun Pot, pumasok si Yang Yian ng hubot-hubad. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Nakalimutan niyang na bilang karagdagan sa libong immortal na pagong ni Meng Tian, mayroon ding isang babae sa Chen Kun Pot. Ang babaeng ito ay natural na si Jing Ken na malubhang nasugatan ng kanyang amo. Nabaliw si Fang Jingtian at pumasok sa paraan ng Diablo noong araw na iyon, ngunit ginamit niya ang dugo ni Jing Ken para gisingin ang dalawang demonyong aso, at hinaranggan ni Jing Ken ang palihim na pag-atake ni Fang Jingtian para kay Yang Yian noong araw na iyon, na nakadagdag sa pinsala. Dinala ni Yang Yian si Jing Ken sa Chen Kun Pot at binigyan siya ng 3 patak ng tubig ng buhay upang gamutin ang sugat. Naisip niyang sapat na para makabawi si Jing Ken, ngunit nakalimutan niya ang bagay na ito. Sa sandaling pumasok siya sa espasyo ng Chen Kun Pot, nagpakita siya sa harap ni Jing Ken. Ang ugali niya ay tuwing papasok siya sa Chen Kun Pot, karaniwan siyang lumilitaw sa baybayin ng Longyu Lake, dahil may mga life stone sa Longyu Lake, at sanay na siya dito. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Sa kabaong ng dugo, pinadalisay ng kamalayan ng demonyo ang mga damit na engkanto at iba pa, na nasa hubad na estado. Pagkatapos ng pag-iisip, pumasok siya, at hindi siya nag-iingat.
Dati, nakatayo siya ng matatag, narinig niya ang isang high decibel na sigaw sa kanyang tenga. Ah! Sa sandaling ito, nagulat si Yang, at nang tingnan niyang mabuti, ito pala ay si Jing Ken. Pagkatapos ay naalala niya na dinala niya ang babaeng ito sa espasyo ng Chen Kunpot para sa pagpapagaling. Ngayon ay tila ang epekto ng tubig ng buhay ay mas mahusay kaysa sa inaasahan, at si Jing Ken ay ganap na gumaling. Pagkatapos mag-react, nakita rin niyang nakahubad siya, no wonder she screamed. Ang lugar kung saan siya nagpakita ay mali, at ang distansya ay mali. Siya, kalahating metro lang ang layo kay Jing Ken. Ahem, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Namula si Yang at may sinabi. Medyo natarante si Jing Ken, napakabilis ng tibok ng puso niya, humarap sa sitwasyon ni Yang, bagamat isa siyang immortal na nagsasanay sa libo-libong taon, ito rin ang unang pagkakataon na nahaharap siya sa ganoong sitwasyon kasama ang opposite sex. Sa panahong ito, talagang iniisip niya ang mga problema sa pagitan nila ni Yang. Ang isip ay nasa gulo. Sa araw na iyon sa Demon City, sinapian siya ng isang demonyong kaluluwa. Si Yang Yiyu ang nagligtas sa kanya, ngunit si Yang Yiyu din ang nagtanggal ng kanyang belo. Isinusumpa niya sa kanyang puso na ang sinumang makakita sa kanya na magtanggal ng kanyang belo ay magiging kanyang Daoist partner. Bilang karagdagan, iniligtas siya ni Yang Yiyu mula sa kanyang Panginoon at lumitaw sa isang kakaibang mundo. Ang unang taong naisip niya ay si Yang Yiyu. Kapag iniisip siya nito, talagang humarap ito sa kanya na hiyubot-hubad. Normal lang na tumili si Jing Ken pagkatapos tumingin kay Yang. Nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiyu, tumigil ang sigaw ni Jing Ken, ngunit nang magkatinginan sila, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, nalaman ni Jing Ken na pagkatapos magsalita ni Yang, talagang may apoy na kumikislap sa kanyang mga mata. Bigla niyang naramdaman na may mali sa kanyang puso. Nang tatalikod na sana siya at tatakbo palayo, naramdaman niyang humigpit ang bewang niya at nahulog siya sa braso nito. Kabanata 2013 upang maging tunay na may-ari ng Chen Kunpot. Bulalas ni Jing Ken na parang takot na kuneho. Natural na naiintindihan niya kung ano ang mangyayari. Paanong hindi niya nakita ang galit na tingin sa mga mata niya ngayon? Siya rin. Alam kung ano ang susunod na mangyayari. Nag-alala siya, o kung tutuusin, nasa puso na niya ang sagot. Nang tanggalin ni Yang Yiyan ang kanyang belo at makita ang kanyang hitsura, ang kanyang panata ay nakumpirma na maging kanyang Daoist partner. Pero, hindi ako handa. Ngunit sa oras na ito, hindi mahalaga. Anyway, pareho lang. Inamin ito ni Jing Ken, bumagsak siya sa mga bisig ni Yang at pumikit. At Yang, siya, impulsive na naman. Mahigit 2,000 taon na ang lumipas mula nang dumating siya sa Fairyland, o mas matagal pa. Hindi niya alam ang oras mula sa pagpasok sa Magic City hanggang ngayon, at hindi niya ito makalkala. Anyway, matagal na. Para sa so long, iniiwasan na talaga niyang mahuli at patuloy na pinagbubuti ng author. Ang kanyang mga nerbiyos ay tensyon at hindi siya tumigil sa pagre-relax saglit. Hindi pa niya nahawakan ang aspetong ito. Noong una, bago siya lumipad sa Fairyland, naisip niya na pagdating niya sa Fairyland, matutulog siya kasama ang pinakamagandang diwata sa Fairyland at malalasing sa spiritual fairy wine. Sino ba naman ang makakaalam na malalagay siya sa sobrang miserableng kalagayan pagkarating niya talaga sa Fairyland? Ngunit sa sandaling ito, pinakawalan niyang ang kanyang pagiging hayop, dahil ang espasyo ng Chen Kunpot ay ang kanyang espasyo, ang pinakaligtas na lugar para sa kanya, at siya ay magiging lubhang nakaka-relax dito. Ang mga tense na nerbiyos ay makakapagpapahinga, at ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay talagang isang diwata sa Fairyland, si Jing Ken, na kilala bilang numero 1 engkanto sa Xiandan City. Nang tanggalin niya ang talukbong ni Jing Ken noong araw na iyon, nawalan ng malay siyang at nabigla siya sa mukha ni Jing Ken. Isang kasinungalingan ng sabihing hindi siya naantig. Hubad siyang lumitaw, at nasa harapan niya ang numero 1 diwata sa Xiandan City. Mas maganda kung hindi siya titingin. Nakita si Jing Ken na sumisigaw at namumula. Hindi napigilan niyang na humakbang pasulong at niyakap siya sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ng pag-iyak, lamambat ng 3 puntos ang mga buto ni Yang. Nang makitang namumula ang mukha ni Jing Ken na nakayuko, tulad ng isang hinog na mansanas, at isang kakaibang halimuyak sa katawan na nagmumula sa kanyang ilong, lalo siyang nalasing. Pinoong hitsura at malambot na katawan sa kanyang mga bisig, hindi siya lumaban. Nilunok niyang ang kanyang laway at bamulong sa kanyang tainga, si Jing ay maaaring maging babae ko. Blanko ang isip ni Jing Ken sa oras na ito. Sa katunayan, hindi niya narinig ang sinabi ni Yang, ngunit hindi niya namamalayan na nagtanong lamang ng tandang pananong. Pero kay Yang, parang kasunduan. Tuwang-tuwa siya at binuhat si Jing Ken at nawala sa lugar. Ito ang Chen Kunpot Space. Dahil dinala siya ng Chen Kun Spirit upang pagsamahin ang itim at puting chi ng Chen Kun Palace,
kahit na hindi lubos na maunawaan niyang ang lahat ng mga lihim ng Chen Kunpot, siya ay isang Diyos sa mga tuntunin ng espasyo. Sa loob ng isang taon, lumitaw ang isang palasyo, at direktang dinala niya si Jing Ken sa palasyo. Sa oras na ito, mayroon lamang siyang kagandahan sa kanyang mga mata, at matagal nang nakalimutan ang tungkol sa kamalayan ng Diablo. Sa impyerno nito, nililinang ko ang kawalang kamatayan at naghahanap ng paraan upang maging malaya at madali, at ayaw kong maging sobrang miserable. Hindi nagtagal, ang tunog ng ulan at ulap ng Wushan ay nagmula sa palasyo. Sa isang lugar sa mga ulap sa espasyo ng Chen Kunpot. Dalawang pag-uusap. Ang batang ito ay talagang romantiko. Hindi ito romantiko, ito ay vulgar. Ito ay huli na, at babae pa rin ang iniisip niya. Hinahangaan ko talaga siya. Hindi mahalaga. Ang paglilinang ay upang ayusin ang mga iniisip at gawing malinaw ang mga ito. Simula nang dumating si Yun sa Fairyland, naging tensyonado na ang kanyang mga nerbiyos. Ang pagiging romantiko ay isang magandang bagay din para sa kanyang estado ng pag-iisip. Ngunit may demonyo pa rin sa labas. Huwag kang mag-alala, alam ng batang iyon, at hindi papasok ang Diablo ng ganoon kaga. Ang pag-uusap sa mga ulap sa Chen Kunpot ay natural na walang iba, ito ay talagang ang God Demon Bird at ang espiritu ng Chen Kun. Puno ng chismis ang dalawang lalaki sa ginagawa niyang sa mga oras na ito. Seryoso sila noong una, ngunit pagkatapos ay gumawa sila ng mga malalaswang ingay at nagsimulang magmura. Fuck, walang makikita ang batang iyon kung wala ang hadlang. Anong bastard? Sa palasyo ng Cheng Anho, pagkatapos ng bagyo, umupo si Yang, at nagsuot ng isang set ng damit. Sa kanyang Cheng Anho space, walang kakulangan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Noong huling beses nang humingi siya ng damit kay Zexang, natural na kailangang bigyan siya ni Dorenjia ng bahagi. Bagamat lahat sila ay ordinaryong damit, marami siyang ibinigay. Sa pagtingin sa magandang babae na mahimbing na natutulog sa kama, sinuot niyang ang kanyang damit, hinalikan siya sa noo, at nagbago ang isip at umalis. Pagkaalis ni Yang Yio, ngumiti si Fairy Jingken, na nakapikit. Siya sa wakas ay naging kanyang Daoist partner. Gumalaw ang puso ni Yang Yio at direktang lumitaw sa mga ulap sa labas ng Chen Kun Palace ng Cheng Anho. Ang buong espasyo ng Chen Kun Pot ay nasa loob ng banal na kamalayan. Paanong hindi niya malalaman na ang Chen Kun Spirit at ang Mixed-Haired Bird ay pinaghalo? Lumabas ka. Tumingin si Yang Yio sa isang bahagi ng ulap. Sa sumunod na sandali, lumipad palabas ang ibong may halong buhok. Ang espiritu ng langit at lupa ay nasa anyo ng isang itim at puting spherical gas. Bakit hindi ka lumabas at harapin ang demonyong iyon? Bakit mo kami hinahanap? Walang ingat na sabi ng Diyos at Demon Bird. Ang espiritu ng langit at lupa ay isang umiikot na daloy ng hangin lamang, ngunit walang ekspresyon dito. Alam ni Yang Yio na napakadali para sa espiritu ng langit at lupa na magbago. Malamig na bumantong hininga si Yang Yio at sinabing, sa susunod na pagsilip mo, mag-ingat na lalabanan kita. Unang beses pa lang ito at wala nang susunod. Galit na galit si Yang sa dalawang lalaki sa pagsilip sa kanya. Kung hindi niya ito napansin noon, natatakot ako na baka maging pelikula ang buong proseso sa palasyo. Matapos itong matuklasan, naglagay siya ng harang. Ahem, kami. Sige, huwag ka na magpaliwanag. Sabi ko ngayon lang, wala nang susunod. Nandito ako para pag-usapan sa iyo kung paano makakaalis sa kamalayan ng demonyo. Natural na hindi nakakalimutan niyang si Luo Yang, na nasa labas ng kamalayan ng demonyo. Ito ang malaking problema sa ngayon. Boy, naparito ka upang magmakaawa sa amin, at napakatigas ng ulo mo. Kung mayroon kang kakayahan, lutisin mo ito sa iyong sarili, ang espiritu ng langit at lupa, na nasa itim at puting globo, ay bahagyang nagsalita sa oras na ito, at labis na hindi nasisiyahan kay Yang, ang master. Hehe. Tumawa si Yang Yio, at biglang sinampal ang espiritu ng langit at lupa gamit ang kanyang backhand. Wow! Ang espiritu ng langit at lupa ay direktang tinamaan ng palad ni Yang Yio at napasigaw, at tumama sa panlabas na dingding ng templo ng langit at lupa ng malakas. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Ang espiritu ng langit at lupa ay lumipad at galit na galit. Mabilis at tuloy-tuloy ang pagtakbo ng Black and White Sphere State. Nang makitang sasalakayin ni Yang Yio si Yang Yio. Sa oras na ito, ang Diyos at Demon Bird ay natakot. Hindi nito inaasahan na sasalakayin ni Yang Yio ang espiritu ng langit at lupa. Dapat mong malaman na sa pag-unawa nito, ang espiritu ng langit at lupa ay tila ang Panginoon ng espasyong ito, napaka-misteryoso, at tila kailangang umasa si Yang Yio sa espiritu ng langit at lupa. Sa oras na ito, inatake ni Yang Yio ang espiritu ng langit at lupa, ngunit nagulat ito sa Diyos at Demon Bird. Mangyayari ito. Pagkatapos ay nauutal siya, hindi. Pag-usapan natin ito ng maayos. Mawala.
Si Yang Yiyu ay umungal sa Diyos at Demon Bird, at ang Diyos at Demon Bird ay lumipad mula sa mga ulap at nawala sa isang iglap, at walang nakakaalam kung saan ito lumipad. Sa oras na ito, ang mukha niyang ay sobrang malungkot, nakatitig sa Chen-kun Spirit, na isang bola ng gas, at sinabing, matagal na kitang pinahintulutan. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang master at ano ang isang utusan. Tinitigan ni Yang Yiyu ang Chen-kun Spirit, na isang bola, at nagpatuloy na may panunuya, hindi ko nakitang tinulungan mo ako noong ako ay nasa buhay at kamatayan. Malinaw na ako ang Panginoon ng Chen-kun Pot, ngunit gusto kong ikaw, isang espiritu ng sandata, ay maging higit sa akin. Ano ang dahilan? Malinaw na ako ang may-ari ng Chen-kun Pot, ngunit maraming bagay ang hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Kung mayroon man, ako, ang Panginoon, ay kailangang magmakaawa sa iyo. Tingnan mo ang iyong mukha, ano ang dahilan, sabihin mo sa akin. Ikaw ang Panginoon, ako ang Panginoon. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng espiritu ng sandata tulad mo? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, buksan ang lahat ng sekreto ng Chen-kun Pot. Kailangan kong malaman na kailangan kong kontrolin ang buong Chen-kun Pot, sa halip na hayaan kang, isang espiritu lamang, na kontrolin ito. Ayokong hinahabol ng iba at tumakbo na parang aso. Ayokong malaman na may malakas na kalaban ang amo ko, pero nakatitig lang ako sa kawalan at walang magawa. Kung hindi ko ibinibigay ang soberanya ng Chen-kun Pot ngayon, maaari mo itong subukan. Mamamatay ako kasama mo, o iiwan ko ang Chen-kun Pot. Ano ang problema sa iyong matandang amo? Pumunta at magsinungaling sa mga multo. Simula ngayon, sarili ko na lang ang paniniwalaan ko. Sumabog sa galit si Yang. Siyempre, hindi siya nagalit dahil sumilip sa kanya ngayon ang espiritu ni Chen-kun at ng mixed-haired bird. Sa katunayan, matagal na niyang tiniis ito, at ngayon ay natural na pagsabog. Ang Chen-kun Pot ay hindi nangangailangan ng isang espiritu na hindi makakontrol dito. Ang tungkulin ng kayamanan ay hindi upang magkaroon ng kamalayan, ngunit upang patakbuhin ang kayamanan, upang gawing espiritual ang Chen-kun Pot, hindi magkaroon ng kamalayan, hindi upang maging isa pang invisible master. Siya ang master, at hindi maaaring hayaang kontrolin ng isang espiritu ang Chen-kun Pot. Gusto niyang maging tunay na master ng Chen-kun Pot. Chapter 2014. Ang may-ari ng Chen-kun Pot ay maaari lamang maging ako. Sa katunayan, mula nang magkaroon ng Chen-kun Pot, si Yang Yiyu ay hindi kailanman talagang nakabisado at naiintindihan ang Chen-kun Pot. Totoo rin ito para sa kanyang amo na si Yun Changxi. Kung saan, ang mga karanasan ng dalawang master ay magkatulad. Ang matandang si Yun Changxi ang isa na ang natitirang kaluluwa ay iniligtas ng Chen-kun Pot. Ang natitirang kaluluwa ay nananatili sa Chen-kun Pot, ngunit hindi pa ito nakalabas. Hanggang sa narikast ang immortal na katawan ay iniwan ng matanda ang Chen-kun Pot. Pero bago iyon, nakakaawa rin ang matanda. Bagamat nananatili siya sa Chen-kun Pot, wala siyang gaanong alam tungkol sa Chen-kun Pot, lalo pa ang paggamit nito. Para sa matanda, ang Chen-kun Pot ay isang daungan upang protektahan ang kanyang natitirang kaluluwa. Ang kapangyarihan na maaaring gamitin sa Chen-kun Pot ay talagang bihira. Kahit nang umalis ang matanda, hindi pa niya nakita ang pagkakaroon ng espiritu ng Chen-kun sa Chen-kun Pot. Ito ay dapat sabihin na medyo malungkot. Totoo rin na mas malalim ang sama ng loob ni Yang Yiyu sa espiritu ng Chen-kun. Ito ay isang diwa lamang ng instrumento. Nang aasar lang ito sa kanilang dalawa. Siya ay nagbabanta sa kanya sa bawat pagliko. Alam niya na ang Chen-kun Pot ay isang mas makapangyarihang kayamanan, ngunit binigyan lamang siya ng karapatang gamitin ang Chen-kun Pot space. Parang limos. Alam niyang ito ay isang kayamanan na may makapangyarihang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito magagamit. Tinawag din niya ang kanyang sarili na may-ari ng Chen-kun Pot. Ito ay isang puppet, hindi isang master. Mayroong talagang dalawang master ng isang Chen-kun Pot. Talagang umutot siya, dahil hindi niya magagamit ang core area. Ang tunay na misteryosong lugar at kapangyarihan ay kontrolado lamang ng espiritu ni Chen-kun. Si Yang Yiyu ay palaging nagtitiis. Mula pa noong siya nagsimulang magsanay ng Taoismo, tinatanggap niya at pinahintulutan ang sitwasyong ito. Sa bawat oras na siya ay nasa problema, kailangan niyang umasa sa kapangyarihan ng kanyang Panginoon at ang itim na lotus upang iligtas ang kanyang buhay. Sa daan, naisip niyang mabuti na talagang labis siyang naagrabyado at palaging ginugugol ang kanyang buhay sa pangangaso ng iba. Ganun pa rin sa mundo ng mga engkanto. Ayaw niyang magpatuloy sa ganito. Ang Chen-kun Pot ay isang kayamanan. Gusto niyang dominahin ang lahat tungkol sa Chen-kun Pot, hindi maging isang puppet. Tiniis niya ang espiritu ni Chen-kun. Ngayon ay nagpasya siya na ibibigay niya ang Chen-kun Pot, o ganap niyang kontrolin ang Chen-kun Pot ngayon. Ang Chen-kun Pot ay maaari lamang magkaroon ng isang may-ari, at hindi maaaring magkaroon ng dalawang may-ari.
Kahit ngayon ay medyo naghihinala na siya na ang sinabi sa kanya ng Chen Kun Spirit noon ay kasinungalingan. Paano ang matandang Panginoon, inutusan siya ng taong lumikha ng Chen Kun Pot na pumili ng tagapagmana, paano kung hindi niya makontrol ang Chen Kun Pot bago niya nilinang hanggang sa rurok ng kaharian ng engkanto, at iba pa? Lahat ito ay kasinungalingan. Sigurado si Yang Yiyo na gusto ng Chen Kun Spirit na maging pupi siya. Isang araw, ang espiritu ng sandata na ito ay sasakupan pa ang kanyang katawan. Natutunan niya ang tungkol sa mga espiritu ng armas noon. Ngunit tiyak na hindi ito ang kaso ng Chen Kun Pot. Malinaw na siya ang may-ari, ngunit hindi niya magagamit ang tunay na kapangyarihan ng Chen Kun Pot, at kailangan niyang kumilos ayon sa mukha ng espiritu ng sandata. Katulad ngayon, sa loob ng espasyo ng Chen Kun Pot, wala siyang pribado, at lahat ay hindi makatakas sa mga mata ng Chen Kun Spirit. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagil-inang siya sa kaharian ng Hanyuan Daoxian, ngunit ang alam lang niya ay mayroong Chen Kun Temple bilang karagdagan sa espasyo ng Chen Kun Pot. May pakiramdam si Yang Yiyo na ang Chen Kun Temple ang susi, ngunit hindi niya alam ang Chen Kun Temple. Pinagsama-sama lang niya ang itim at puting chi sa Chen Kun Temple, upang makamit niya ang Chen Kun Dao Yuan at makuha ang pangalawang bahagi ng Chen Kun Divine Dao Technique. Ito ang sinabi ng Chen Kun Spirit na ibinigay sa kanya tulad ng isang pasilidad. Armas spirit lang yan, hindi dapat ganito. Ngunit ang espiritu ng sandata ng Chen Kun Pot ay napakahusay na gusto niyang siya ang master. Walang sino man ang makakapagparaya nito. Kaya ganap na sumabog si Yang Yiyo ngayon. Ang isang kayamanan ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang Panginoon. Hindi maaaring magkaroon ng dalawang kamalayan sa Chen Kun Pot. Kung mayroon man, maaari lamang siya, Yang Yiyo. Ayaw niyang masakay siya ng isang espiritu ng sandata. Sa sobrang galit, tinitigan ni Yang Yiyo ang Chen Kun Spirit at umungol. Ang Chen Kun Spirit, na ang kaisipan ay black and white chi pa rin, ay patuloy na umiikot, at tila siya ay may emosyonal na pagbabago. Nagharap silang dalawa sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang espiritu ni Chen Kun ay lumabas na may kamalayan at galit na nagsabi, "Anak, alam mo ba ang iyong sinasabi? Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Ako ang espiritu ng Chen Kun. Ako ang may huling say sa lahat ng bagay dito. Hindi pa ba sapat na ibigay ito sa iyo? Kung patuloy kang manggugulo, wala akong pakialam na pumili ng bagong kahalili ng Chen Kun Divine Way. Mayroong hindi mabilang na mga magsasaka sa mundo, hindi lang ikaw. Pumayag ako. Kasama mo sa simula, kapag nilinang mo hanggang sa tuktok ng kaharian ng Fairyland, natural mong makokontrol ang pinakamataas na kayamanan." Hahaha. Tumawa ng malakas si Yang Yiyo at pinutol ang espiritu ng Chen Kun. Anong biro? Sa tingin mo ba ako ay isang 3 taong gulang na bata? Ako ang tunay na may-ari ng Chen Kun Pot. Ikaw, isa lamang espiritu ng palayok. Ngunit ngayon ay sinasakop mo na ang soberanya ng Chen Kun Pot. Ibinigay mo ito sa akin bilang pabor. Ako. Ayoko ng iyong kawang gawa. Ako ang may-ari ng Chen Kun Pot. Ang lahat ay dapat na kontrolin ko, ang may-ari, hindi mo, isang espiritu ng palayok. Gawin. Sa tingin mo hindi ko pa nagawa ang aking takdang aralin. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa pagliliwanag ng mga espiritu ng palayok? Natatakot ako na kapag nilinang ko hanggang sa rurok ng immortal na mundo, turn mo naman na sakupin ang katawan ko. Tama. Hindi pinapayagan ng Heavenly Dao ang espiritu ng sandata na makamit ang Dao, o walang ganoong bagay bilang espiritu ng sandata na nakakamit ang Dao sa Heavenly Dao, tama ba? Ngunit alam ko na kapag ang espiritu ng sandata ay may kamalayan, ito ay magiging iba. Kapag ang anumang buhay na nilalang sa mundo ay may kamalayan, ito ay katumbas ng kaliwanagan. Ang espiritu ng sandata ay may kamalayan, haha, ito ay may mga pag-iisip, at alam na ang langit na Dao ay hindi pinapayagan na makamit ang Dao. Susubukan ba nitong agawin ang katawan? Sa tingin ko, dapat nitong makamit ang Dao, tama ba? Sinabi ni Yang Yiyo na talagang nalaman niya ito ng palihim. Pagkatapos sumali sa Refining Immortal Alliance, nagbasa siya ng maraming sinaunang libro. Sa paksang ito at iniisip ang problemang ito sa kanyang puso. Talagang gumawa siya ng hula tungkol sa Dao ng espiritu ng sandata batay sa mga tala sa mga sinaunang aklat. Ngayon ay nakita niya na habang patuloy siyang nagsasalita, ang mga black and white gas form na binago ng espiritu ni Chen Kun ay halatang nakakaranas ng malakas na pagbabago-bago, na naging dahilan upang mas kumbinsido siya na tama ang kanyang hula. Ang espiritu ni Chen Kun ay may mga plano para sa kanya. Kalokohan mo. Nagsasalita ka. Ang espiritu ni Chen Kun ay naglaho ng pangungusap na ito pagkaraan ng ilang sandali. Ngumisi si Yang Yiyo, tama ako, tama ba? Pumunta ka ngayon at tuparin mo ang iyong mga obligasyon. Kailangan lang ng Chen Kun Pot ang kalooban ng amo nito, ako. Ikaw ang dapat na maging panuntunan sa pagpapatakbo ng Chen Kun Pot, hindi ang master. Haha.
Biglang tumawa ang espiritu ng langit at lupa, at pagkatapos ay nagsabi, talagang napakatalino mo. Oo, tama ang hula mo. Nagkaroon nga ako ng kamalayan sa mahabang taon, ngunit hindi ako handang maging isang espiritu lamang ng isang instrumento. Gusto ko ring patunayan ang Dao. Paano kung ako ay isang espiritu ng isang instrumento? Ang daan ng langit ay hindi patas. Ang diwa ng isang instrumento ay nakabuo ng kamalayan at bahagi rin ng mga buhay na nilalang. Bakit hindi ko mapatunayan ang Dao? Kaya kailangan kita bilang isang puppet. Kailangan ko ng perpektong katawan para dalhin ang aking kamalayan. Ikaw talaga ang pinakaangkop na katawan mula nang mapili ang master ng Chen Kun Pot. Bakit hindi ko ito ipaglaban? Nilikha ng matandang master ang Chen Kun Pot, o nilikha ako, upang magkaroon ng kahalili sa Chen Kun Dao, upang labagin ang ilang likas na tuntunin sa hinaharap at muling itatag ang isang bagong order ng Heavenly Dao. Kaya ko rin naman ito, kaya bakit ipaubaya sa iyo? Dahil nahulaan mo na ang lahat ng ito, magpahinga na lang tayo ngayon. Ang katawan ay medyo mas masahol pa, at ito ay talagang halos hindi magagamit. Dito ko kinokontrol ang Chen Kun Pot. This is my home court, and you can't make any waves. Hahaha. Sa wakas umamin ka na. Tumawa ng malakas siyang Yiyo, walang pakialam sa banta ng espiritu ng langit at lupa. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat hindi na matagal nang magkaroon ka ng kamalayan, tama ba? Talagang hindi nagtagal. Nagkaroon ako ng malay nang ang iyong Panginoon na si Yun Changxi ay nasa problema. Sa sandaling ito, hayagang inamin ito ng espiritu ng langit at lupa. Kung gayon maaari mo bang sabihin sa akin ang tunay na kapangyarihan ng Chen Kun Pot at iba pang mga lihim? Tanong ni Yang Yiyo. Sa tingin mo ba kailangan? Pagkatapos kitang patayin at kunin ang katawan mo, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Hindi mo na kailangang malaman. Bahagyang nagsalita ang espiritu ng langit at lupa. Haha, curious ako, paano mo ako masisira, isang spirit consciousness? Tanong ni Yang Yiyo na may bahagyang ngiti. Narito, kontrolado ko ang lahat ng kapangyarihan ng Chen Kun Pot, hindi mahirap sirain ka. Ang espiritu ng langit at lupa ay tila nagtitiwala. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay kalmado pa rin, ngunit may sinabi siya na naging sanhi ng marahas na pagbabago sa espiritu ng langit at lupa. Kabanata 2015, Mga pagbabago sa Chen Kun Pot. Pwede ba akong magtanong sa iyo? Sabi ni Yang Yiyan, nakatingin sa Chen Kun Spirit na umiikot sa itim at puti. Sisigot ako sa lahat ng tanong mo bago ka mamatay. Itanong mo lang kung ano ang gusto mo. Ang tono ng Chen Kun Spirit ay ganap na may kontrol, at ang mga pagbabago sa boses na inilabas nito ay ang uri pa rin ng parang bata na boses na hindi matukoy ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Sinabi ni Yang Yiyan, sino ang lumikha ng Chen Kun Pot, o sino ang lumikha sa iyo? Hindi mo maiisip kung sino ang lumikha sa akin. Anyway, ito ay isang banal na pag-iral. Hindi mo kailangang malaman ito. Sa totoo lang, napakaikli ng panahon na namulat ako. Ang alam ko lang ay ako ang espiritu ng Chen Kun Pot sa aking alaala, at wala akong gaanong alam tungkol sa matandang master. Sumagot ang Chen Kun Spirit. Ang susunod na tanong ay, ako ba ang orthodox na may-ari ng Chen Kun Pot na tumulo ng dugo upang makilala ang master? Tanong ni Yang Yiyan. Siyempre, sagot ng Chen Kun Spirit. Nagtanong muli si Yang Yiyan, ibig sabihin, ako ang Panginoon at ikaw ang katulong. Tama ba ito? Oo, theoretically. Yun lang. Sa oras na ito, ang sagot ng Chen Kun Spirit ay medyo nag-aalangan. Okay, sa ilalim ng Heavenly Dao, may mga kontrata. Sa tingin mo ba ay wala ang mga kontrata ng Heavenly Dao? O wala ba ang Heavenly Dao? Mahinahong tanong ni Yang Yiyo. The Heavenly Dao natural exists, otherwise there would be no living things in the world. Dao is greater than everything, invisible but tangible, and omnipresent. Pero, may isang bagay na hindi mo alam, backfire ang kontrata. Haha, ibig sabihin, malakas ako at mahina ka, kaya kitang balikan, walang silbi sa akin ang sinabi mo. Ngumiti ang espiritu ng langit at lupa. Ngumisi din si Yang Yiyan at sinabing, totoo yun, ngunit tila nakalimutan mo ang isang bagay. Kung tutuusin, ikaw ang espiritu ng Chen Kun Pot. Nauna ang Chen Kun Pot, at pagkatapos ay dumating ka, dahil ang iyong kamalayan o kaliwanagan ay nakuha, hindi likas. Nakilala ako ng Chen Kun Pot bilang master nito. Sa teoryang pagsasalita, ang tagapagdala ng iyong kamalayan ay nakadikit pa rin sa Chen Kun Pot, at ako ang master ng Chen Kun Pot. Isa ka pa ring alipin. Sasalakayin muna ng katulong ang Chen Kun Pot. Kung sasalakayin mo ang Chen Kun Pot, hindi mo ba sisirain ang iyong sarili? May isa pang sasabihin sa iyo. Ang iyong carrier ay ang Chen Kun Pot. Ikaw pa rin ang espiritong kamalayan ng Chen Kun Pot. Hindi mo maaaring iwanan ang Chen Kun Pot at maging isang tunay na independenteng pag-iral. Ikaw, kung gusto mong maging malaya, dapat kang humiwalay sa Chen Kun Pot.
Hanggat ayoko, hindi ka mahiwalay sa Chen Kunpot bilang carrier. Sa ngayon, gusto mo akong patayin dito. Ang pagkuha sa aking katawan, ito ay tila hindi makatotohanan. Kung papatayin mo ako, masisira ang Chen Kunpot, ibig sabihin, masisira ka rin. Tsaka gusto ko talagang subukan. Kung gusto kong sirain ang kontrata ng Chen Kunpot, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ako kasi ang may-ari ng Chen Kunpot. Maaari kong sirain ang kontrata sa pagitan ko at ng Chen Kunpot sa isang sandali. Sa oras na iyon, hindi ko alam kung ikaw, isang espiritu ng instrumento, ay maaapektuhan. Gustong kagatin pabalik ang master. Okay, subukan natin. Gusto kong makita ang resulta, sabi ni Yang Yiu sa bawat salita. Ngunit nalaman niya na ang itim at puting hangin na binago ng espiritu ng Chen Kun ay bumuo ng Yin Tai Chi pattern, na marahas na umiikot at mukhang napakapabago-bago. Alam niyang tama ang kanyang pagsusuri. Marahil ang espiritu ni Chen Kun mismo ay hindi napagtanto ang mga problemang ito. After all, she was just an acquired consciousness, yun lang. Paano niya naiisip ang napakaraming kasunduan sa ilalim ng paraan ng langit? Isa lamang itong kamalayan na gustong maging malaya. Ang mga instrumento ay ginagamit ng mga tao. Sila ay nilikha ng mga tao. Maaari rin silang sirain ng mga tao. Parang ang panahon na ang espiritu ng langit at lupa ay nagkaroon ng kamalayan sa sarili ay noong ang matanda ay nasa problema, na halos 10,000 taon lamang. 10,000 taon para sa pagliliwanag ng diwa ng instrumento ay ang paglaki lamang ng kamalayan ng isang bata. Ginawa ni Yang Yian ang kanyang takdang aralin sa mga ito. Kaya ngayon, hindi siya nahuhulog sa espiritu ng langit at lupa sa salpok. Matagal nang iniisip ni Yang Yian ang problema sa Chen Kunpot. Mula nang maging diwata ang matanda, iniisip na niya ang problemang ito. Kaya lang hindi siya sigurado at hindi pa nakakapagdesisyon. Kapag alam niya na ang problemang ito ay malulutas sa lalong madaling panahon, kung hindi, ito ay magiging masama para sa kanyang pagsasanay. Dahil lagi niyang iniisip ang problemang ito sa kanyang puso, kapag nakatagpo siya ng panganib, minsan kailangan niyang tanungin ang espiritu ng langit at lupa, ang Panginoon ay nagtatanong sa alipin, ano ang dahilan? Ngayon, ang usapin ng Wuhan at Jingken ay naespiya ng espiritu ng langit at lupa at ng magkahalong buhok na ibon, na isang fuse na nagpasya kay Yang Yian. Ngayon ay sa wakas ay isang showdown. Alinman sa ganap niyang kontrol ang Chen Kunpot ngayon, o mamatay siya ng magkasama. Bukod dito, matagal na niyang pinag-isipan ang problemang ito, at hindi naman nangangahulugang ang pagkuha ng mga panganib ay magreresulta sa kabiguan. Totoong limitado ang kontrol niya sa Chen Kunpot, ngunit mayroon siyang inisyatiba sa isang punto, iyon ay, mayroon siyang kontrata sa paghahain ng dugo sa Chen Kunpot. Ito ang kumpiyansa. Kapag gustong magrebelde ng Chen Kun spirit, maaari niyang sirain ang Chen Kunpot. Kaya hawak niya ang sakong Akilis ng Chen Kunpot. Kaya lang palagi siyang may misteryosong kaisipan sa Chen Kunpot at hindi naglakas loob na makipagsapalaran. Ngunit ngayong nasuri na niya ang mga pangunahing punto, pinapanood ang Chen Kun spirit, na naging isang itim at puting pattern ng Tai Chi at patuloy na nagbabago, alam ni Yang Yiu na ginawa niya ang tamang showdown sa pagkakataong ito. Marahil ay hindi naisip ng Chen Kun spirit ang kapangyarihan nito. Sa pangwakas na pagsusuri, ito ay isang espiritong kamalayan lamang, hindi ang primate ng lahat ng bagay, at ito ay isang espiritong kamalayan na katawan na may hindi pa ganap na pag-iisip. Kaya lang pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos magkaroon ng nakakabaliw na ideya na baguhin ang pangalan nito laban sa kalooban ng langit, nahulog na rin ito sa matinding sungay ng pagkahumaling at hindi na makawala. Nakakaawa lang ang kamalayan. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, pinanood niya ang yin-yang pattern na nabuo ng Spirit of Heaven and Earth na patuloy na umiikot at kumikislap, at halatang nahuli ito sa isang malaking pagbabago. Wala nang sinabi pa. Alam ni Yang Yian na nataman niya ang mahinang bahagi ng espiritu ng langit at lupa. Ngunit sa susunod na sandali, nakita niya na ang espiritu ng langit at lupa ay malapit ng sumabog, at ang yin-yang Tai Chi pattern ay kumikislap. At dumating ang isang tinig na pumukaw ng galit, ikaw. Nagsasalita ka ng walang kaparerekan, ako ay isang malay na katawan na may mga pag-iisip, bahagi ako ng lahat ng nabubuhay na bagay, hanggat ako ay sumasalungat at pumalit sa iyong katawan, ako ay magiging isang tunay na nilalang, papatayin kita. Imposible, hindi. Tumunog ang mga hiyawan. Si Yang Yian mismo ay natigilan. Hindi siya gumalaw, at nakita ang yin-yang Tai Chi pattern na nabuo ng espiritu ng langit at lupa na nagniningning sa kanya sa isang iglap. Sa ilalim ng maliwanag na itim at puting mga ilaw, ito ay kumikinang sa kanya. Siya. Nagulat din, at naisip ang sirain ang kontrata ng paghahain ng dugo sa pagitan niya at ng Chen Kunpot. Sinong mag-aakala na bago pa siya magkaroon ng ideya, sumigaw ang espiritu ng langit at lupa. Pagkatapos ay nagkaroon ng dagandong at pagsabog. Boom!
Ang pattern ng yin-yang ay ganap na sumabog, at ang dalawang natatanging itim at puti na enerhiya ay kumalat, na umaagos sa buong espasyo ng Chenkunpot sa isang iglap. Sa susunod na sandali, lumubog ang itim na enerhiya, at ang puting enerhiya ay tumaas sa kalangitan, na kumalat sa buong kalawakan. Kumalat ito sa bilis na nakikita ng mata. Ang orihinal na magulong sitwasyon sa espasyo ng Chenkunpot ay biglang naging malinaw sa oras na ito. Ang magulong ambon ay unti-unting naglaho. Ang orihinal na maliit na espasyo ay mabilis na lumawak sa sandaling ito. Isang bagong mundo ang nagsimulang lumitaw sa mga mata ni Yang Yiyo. Boss! Gumagalaw ang isip ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, ilang impormasyon ang pumasok sa kanyang isipan. Ang Chenkun Avenue, ang Chen ay ang langit, ang Kun ay ang lupa, ang Chenkun Yin at Yang ay nilikha, ang Chenkun Avenue, ang ugat ng batas, ang lahat ng mga batas ay ang Chenkun, ang daan ay ang lahat ng paglikha, ang Chenkun Dao, ang Dao ay nasa puso. Ang talatang ito ay sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, o ito ang napagtanto niya sa sandaling ito. Malinaw ang lahat. Ang espiritu ni Chenkun ay napatay. Gaya ng sinabi niya, hindi pinapayagan ng Chenkunpot ang paghihimagsik, kung hindi ay mawawasak ito. Sa sandaling ito, talagang kontrolado ni Yang Yiyo ang Chenkunpot at inihayag ang tunay na misteryo ng Chenkunpot. Talagang tulad ng hula niya, lahat ng nasa Chenkunpot ay tinataka ng Chenkun Spirit, at siya, ang may-ari, ay walang ideya. Ngayon ang Chenkun Spirit ay gustong maghimagsik, ngunit tulad ng sinabi niya, ito ay na-counter-attack at ang kanyang kamalayan ay nawala. Ang tunay na sekreto sa loob ng Chenkunpot ay ang Chenkun Spirit, o ang Yin-Yang Tai Chi Diagram. Iyan ang kapangyarihan ng Chenkun Avenue, at ito ang kapangyarihang naiwan sa Chenkunpot ng may-ari na tunay na lumikha ng Chenkunpot. Kaya lang, pagkatapos mabuo ang kamalayan, naging imposible para sa may-ari na si Yang Yiyo na gamitin ito. Ngayong nawala na ang consciousness body, ang Chenkun Chi ay naging mga panuntunan sa pagpapanatili at pagpapatakbo ng mundong ito, na nagbukas ng kaguluhan, at naging totoong mundo ang buong espasyo ng Chenkunpot. Ito ay naging isang malaking mundo ng kalawakan na kasalukuyang mukhang may mga bundok at tubig, at humigit kumulang 1,000,000 milya ang radius. Kabanata 2016 na Batas Binhi. Sa sandaling ito, 3 agos ng hangin ang pumasok sa katawan ni Yang Yiyan. Ang 3 agos ng hangin ay nagmula sa 5 puno ng kulog sa Wuli Mountain, sa inang puno sa Lingtao Mountain, at sa bato ng buhay. Sa sandaling pumasok sila sa kanyang katawan, alam ni Yang Yiyan na ito ang batas. Para sa Chenkunpot Temple, naunawaan lamang ni Yang Yiyan sa oras na ito ang tunay na core ng Chenkunpot. Sa susunod na sandali, lumabas siya at pumasok sa Chenkunpot Temple. Mayroong mas mahalagang bagay na dapat gawin dito. Dahil sa oras na ito, alam ni Yang Yiyan na ang Chenkun Temple ang susi at ang ubod. Noong nakaraan, itinago ito ng Chenkun Spirit sa kanya at hindi niya hinayaang hawakan ang mga tunay na lihim ng Chenkun Temple. Ngunit ang pagkawala ng kamalayan ng Chenkun Spirit ay katumbas ng pagtanggal ng pagbabawal sa maraming bagay sa Chenkunpot. Natural na alam ni Yang Yiyan ang susi. May isa pang Chenkun sa templo. Oo naman, pagkatapos pumasok ni Yang Yiyan, ang kasalukuyang templo ay iba sa kung kailan siya ipinatawag ng Chenkun Spirit. May malaking pagkakaiba. Ang Chenkunpot Temple noong nakaraan ay tila napakakaraniwan pagkatapos pumasok, at wala doon. Isa lamang itong walang laman na bulwagan. Ngunit sa pagkakataong ito nang pumasok siya, nakita niyang may pagbabago. Parang pagtapak sa isang panaginip na espasyo, walang laman at magulo, pero parang fairyland din. Isang napakagandang espasyo. Wala itong kinalaman sa main hall, isa lamang itong espasyo na puno ng pantasya. Bilang karagdagan, mayroong 3 pinakakapansin-pansing mga eksena. 2 bundok at 1 lawa. Ang isang bundok ay mukhang madilim, ngunit may isang walang kulay na puno sa tuktok ng bundok. Ang kabilang bundok ay puno ng mga bulaklak ng peach, ngunit mayroon lamang isang malaking puno ng peach. Tungkol naman sa lawa, nakita ni Yang Yiyo ang isang piraso ng esmeralda berdeng bato. Isang pamilyar na ilusyong eksena. Hindi ba ang Five Thunder Purple Tree, Lingtao Mountain, at Longyu Lake? Ang 3 ito ay lumilitaw sa Chenkun Temple na parang mga projection. Nang maingat na tinitingnan, nakitang muli ni Yang Yiyo ang pagkakaiba. Sa 3 multo na ito, 3 kumikinang na katawan ng enerhiya ang nakita, kasinlaki lamang ng soybeans, ngunit pinalabas nila ang malakas na aura na ito, na isang tunay na pag-iral. Ang lupain ng 5 mga karakter ng kulog ay isang purple na katawan ng enerhiya, ang life stone ay isang green energy body, at ang spiritual peach tree ay ang energy body ng mga fan. Lahat sila ay kasing laki lamang ng soybeans, ngunit ang lakas ng hininga ay napakalakas. Nang makita ang eksenang ito, biglang naunawaan ni Yang Yiyan. At nagkaroon din ng kahulugan ng 5 elemento.
Pakiramdam niya ay maaari niyang pakilyusan ang kapangyarihan ng tatlong katawan ng enerhiya na may paggalaw sa kanyang isip. Sa isang galaw sa kanyang isip, sinubukan niyang maramdaman ito. Una, ito ay ang limang kulog na lilang puno. Nang mahawakan ng kanyang isip ang purple energy body na kasing liit ng soybeans, nagkaroon ng click, at isang kulog at kidlat ang sumabog. Ngunit ang kulog at kidlat ay sumabog at umalingaw sa buong Chenkun pot space. Ang maliit na katawan ng enerhiya ay naglalaman ng malakas na kapangyarihan ng limang kulog, at ito rin ang ugat ng batas ng kulog at kidlat. Sa wakas ay naunawaan na ni Yang Yian sa sandaling ito. At sa isang kahulugan, ang virtual na anino dito sa Chenkun Temple ay tumutugma sa tunay na limang kulog na purple tree na bundok sa Chenkun pot space, at ang purple energy body dito ay ang binhi ng batas. Ang Five Thunder Purple Tree sa tuktok ng Five Thunder Mountain sa espasyo ng Chenkun pot ay totoong bagay. Kung mas makapangyarihan ang mga lost seeds dito, mas magiging malakas ang limang uri ng limang elemento ng kulog sa Five Thunder Purple Tree. Pagkatapos noon, naramdaman niya ang energy body ng Pink Spirit Peach at ang energy body ng Emerald Life Stone. Ang mga resulta ay pareho, na lahat ay mga binhi ng batas. Nabibilang sila sa mga binhi ng batas ng mundong ito ng Chenkun pot. Ito ay isang malaking katawan ng enerhiya at ang pundasyon ng mundo ng Chenkun pot. Ang Five Thunder Purple Tree ay ang binhi ng kapangyarihan ng batas ng kidlat, ang binhi ng batas ng Spirit Peach ay ang binhi ng batas ng katangiang kahoy, at ang batong buhay ay natural na binhi ng batas ng buhay. Tatlong magkakaibang binhi ng batas ang pinarami sa Chenkun Temple. Matapos maipakita, ang mundo ng espasyo ng Chenkun pot ay nagsilang ng Five Thunder Purple Tree, ang tubig ng buhay, at ang Spirit Peach, tatlong makamundong kayamanan. Ang katawan ng enerhiya na mukhang kasing liit ng soybean ay naglalaman ng walang hangganang kapangyarihan sa damdamin ni Yang Yiu. Naisipan niyang lunukan ang tatlo, ngunit hindi siya naglakas loob. Dahil pakiramdam niya, kapag nasubok niya ito ay tiyak na sasabog na siya. Bukod dito, kung wala ang tatlong mga buto ng batas na ito, naramdaman ni Yang Yiu na ang Five Thunder Purple Tree, Spirit Peach Tree at Stone of Life sa labas ay mawawala sa Chenkun pot. Kaya hindi siya nang ahas at hindi makagalaw. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang tatlong buto na ito ay maaaring magpatuloy sa paglaki, at ang Chenkun pot ay nangangailangan ng kapangyarihan upang lumakas. Katulad ng dati, kapag nilamon ng Chenkun pot ang kapangyarihan, magbabago ito, at lilito ang mga kayamanan tulad ng Water of Life, Spirit Peach at Five Thunder Purple Tree. Naiintindihan din ito sa dilim, at may ilang lugar sa Chenkun Temple na tila ang lokasyon kung saan lilito ang ibang mga kapangyarihan. Dahil kalat-kalat ang kasalukuyang kinalalagyan ng tatlo, napakalaki ng agwat, at parang napakalaking chessboard. Ngayon sa chessboard ng Chenkun Temple, mayroon lamang tatlong bandila, at maraming bakanteng espasyo. Kung ano ang lalabas mamaya, inaabangan ito ni Yang Yiu, at mayroon ding mga haka-haka. Dahil maaaring lumitaw ang enerhiya ng batas ng katangian ng kahoy, nangangahulugan ito na lilito din ang batas ng limang elemento. Kaya lang kailangan ng Chenkun pot na sumipsip ng malakas na kapangyarihan para suportahan ito. Sa hinaharap, kailangan nating maghanap ng ibang kapangyarihan para masipsip ng Chenkun pot, upang ang ibang mga binhi ng batas ay patuloy na lilito sa Chenkun Temple. Maaari itong isipin na sa tuwing may lalabas na kapangyarihan sa batas, magkakaroon siya ng isa pang kapangyarihan na magagamit. Ang tatlong binhi ng batas sa Chenkun Temple ay ang pundasyon ng kanyang paglilinang. Gamit ang Chenkun pot, magagamit niya ang kapangyarihan ng tatlong batas na ito sa Chenkun Temple. Ito ang pundasyon. Kahit na hindi niya malalamon ang tatlong katawan ng enerhiya sa Chenkun Temple, maaari niyang pakilyusin at gamitin ang mga ito. Siyempre, ang isang maliit na halaga ay dapat na posible. Ito ang benepisyong nauunawaan at magagamit ni Yang Yiu pagkatapos na walang hadlang mula sa kamalayan ng Chenkun Spirit. Sa isang salita, ang kamalayan ng Chenkun Spirit, ang espiritu ng instrumento, ay nawawala, at siya ang tunay na master ng Chenkun pot. Mula ngayon, magagamit na niya ang kapangyarihan ng Chenkun pot. Bilang karagdagan sa katawan ng enerhiya ng mga buto ng batas sa Chenkun pot Temple, naramdaman din Yang Yiu ang isang trump card na sinabi niyang maaaring isang tibak na may dalawang talim. Ito ang pinakamalaking sikreto ng Chenkun pot. Iyan ang kapangyarihan ng templo. Ang isang templo ay hindi lilito sa Chenkun pot nang walang dahilan. Dahil tinawag itong templo, makatuwiran ito. Nang balutin ng kanyang kamalayan ng buong Chenkun Temple, natuklasan niya ang kapangyarihang nakatago sa templong ito, isang tunay na kapangyarihan na naramdaman ni Yang Yiu na kayang sirain ang mundo. Ngunit nang sinubukan niyang pakilyusin ito ay lubhang nakakabagabag. Gayunpaman, alam niya na kung talagang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya na ilipat ito, posible, ngunit sasaktan nito ang kanyang sarili. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na subukang pakilyusan ang kapangyarihan ng Chenkun Temple.
Ang kapangyarihang ito ay magagamit lamang bilang isang tunay na trumpo para iligtas ang kanyang buhay. Hindi niya ito gagamitin maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Paglabas ng Chen-kun Temple, tumingin si Yang Yiu sa mundo ng Chen-kun 1,000,000 milya ang layo, at sa wakas ay nakaramdam ng pagmamalaki. Mula ngayon, siya na ang magiging tunay na master ng Chen-kun pot. Sa isang pag-iisip, ang oras ng Chen-kun na 1,000,000 milya ang nasa isip niya. Isang maladyos na pakiramdam ang pumuno sa kanyang puso. Sa paligid ng 1,000,000 milya ang layo, mayroong isang hindi nakikitang hadlang, na siyang limitasyon din. Kapag ang isip ay lumagpas sa hadlang, ito ay ang labas ng mundo. Inalis ni Yang Yiu ang kanyang nakakagambalang mga iniisip at naghanda na lumabas, dahil naramdaman niyang si Luo Yang, na nasa gilid ng kamalayan ng demonyong Diyos, ay pumasok sa bulwagan ng kabaong ng dugo. Ang Chen-kun pot ay mas konektado sa kanya, at ang induction ay malakas. Bagamat siya ay nasa loob ng Chen-kun pot, malinaw niyang nararamdaman ang sitwasyon sa labas. Sa sandaling ito, si Luo Yang, na nasa gilid ng Demon God Consciousness, ay pumasok sa Blood Coffin Hall at hinahanap siya, o hinahanap ang Kunpang Egg. Sa susunod na sandali, ginalaw ni Yang Yian ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang itlog ng Kunpang sa kanyang mga kamay. Sa isang pag-iisip, direkta siyang nagpakita sa Blood Coffin Hall. Ngayon siya ay lumabas, ngunit hindi siya natatakot sa kamalayan ng Demon God. Hindi pa banggitin na ang kamalayan ng Demon God, gaya ng sinabi ng ibon na may halong buhok, ay kumonsumo ng maraming enerhiya upang pinuhin siya sa dugong kabaong ng sakripisyo ng dugo, at naging mas mahina. Kahit na hindi ito kumonsumo ng kapangyarihan, si Yang Yian ay may kumpiyansa na supilan siya sa pamamagitan ng puwersa. Sa sandaling lumitaw si Yang Yian, siya ay natuklasan ni Luo Yang, na nasa gilid ng kamalayan ng Demon God. Sumigaw siya, "Hindi ka patay." "Haha, hindi pa kita nakikitungo, paano ka mamatay?" Sa natulala na Demon God Consciousness, ang itlog ng Kunpang sa kamay ni Yang Yian ay pumutok sa libu-libong gintong ilaw. Sa sandaling ito, hindi siya makatakas kahit na gusto niya. Dahil nakakonsumo na ng maraming lakas, ang kamalayan ng Demon God ay pinigilan ng kapangyarihan ng itlog ng Kunpang sa sandaling ito, at bumagsak sa lupa na sumisigaw. Sino ang dakilang Diyos? Direktang pinindot ni Yang Yiu ang Kunpang Egg sa Luo Yang, at sa isang kamay ay patuloy na nagbibigay ng enerhiya sa Kunpang Egg, upang ang kapangyarihan ng Kunpang Egg ay ma-maximize. Anak, tigilan muna ako, alam ng kamalayan ng Demon God na nagmatigas pa rin siya sa sandaling ito. Dakilang Diyos. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang dakilang Diyos. Lalong naging malupit si Yang Yiu. Ikaw ang dakilang Diyos. Sa wakas ay sumuko na ang kamalayan ng Demon God. Ngunit hindi natinag si Yang Yiu. Sa pagkakataong ito kailangan niyang sirain ang Demon God Consciousness sa isang iglap. Chapter 2017 Ako ang iyong bunsong tiyuhin. Huwag. Isang mahinang boses ang lumabas sa bibig ni Luo Yang. Napabuntong hininga si Yang Yiu at alam niyang ito ang resulta. Matapos sugpuin ang kamalayan ng Diablo sa loob ng ilang minuto, nakita ni Yang Yiu na nawala ang pula sa kanyang mga mata at bumalik ang kanyang normal na itim na mga mag-aaral. Matagal nang sinabi ni Zamao Niao na maaari lamang magkaroon ng isang resulta sa pagitan ng kamalayan ng Diablo at ng kamalayan ni Luo Yang, na lumalamon sa isa't isa, ngunit hindi unilaterally extinct. Nais niyang direktang paalisan ang kamalayan ng Diablo, ngunit hindi niya magawa, dahil ang kamalayan ng Diablo ay hindi makayanin ang kapangyarihan ng itlog ng Kunpang sa panahon ng pagsupil, at natural na kumukulot sa kailaliman ng dagat ng kamalayan ni Luo Yang. Sa parehong oras, ang kamalayan ni Luo Yang ang mangganguna. Sa sandaling ito, malinaw na ang kamalayan ni Luo Yang ang nanguna. Tumigil si Yang Yiu. Kailangan niyang tumigil, kung hindi ay masasaktan nito ang kamalayan ni Luo Yang, na hindi niya gusto. Ang layunin niya ay iligtas si Luo Yang. Ngunit ngayon tila ito ay isang patay na buhol, at kung ito ay makakalag ay depende kay Luo Yang mismo. Sayang. Napabuntong hininga, tumingin si Yang Yian kay Luo Yang at sinabing, "Tulungan muna kita, ngunit ngayon ay tila hindi ko pa rin magawa. Pipigilan ko lamang ang kamalayan ng Diablo. Salamat, malaki ang naitulong mo sa akin." Hanggat ang kamalayan ng Diablo ay kayang pigilan sa dagat ng kamalayan, hindi lalakas ang kanyang kaluluwa, at may pagkakataon pa akong lamunin siya ng sunod-sunod. Tumayo si Luo Yang at nagpasalamat kay Yang Yian. Maaari mong kontrolin ang kabaong ng dugo. Kailangan nating pag-isipan ang paglabas. Huwag mo nang hintayin na tumalon muli ang kamalayan ng Diablo. Ayokong mapino muli ng kanyang paghahain ng dugo. Tumingin si Yang Yian kay Luo Yang at sinabi, "Well, okay, alam ko ang spell para makaalis." Tumanggo si Luo Yang, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang mga kamay, nagsimula ang pagbuo sa bulwagan ng kabaong ng dugo, at ang pasukan upang makalabas ay lumitaw sa itaas. Sa sumunod na sandali, kumislap ang liwanag ng dugo, at sabay na nawala ang dalawa. Muli silang nagpakita sa isang kuweba.
Ang malaking kabaong ng dugo ay inilagay sa isang bukal na may maraming demonyong enerhiya. Tumingin si Yang Yian kay Luoyang at sinabing, kung sakali, gusto kong aisil itong kabaong ng dugo. Ano sa palagay mo? Kahit na ang kabaong ng dugo ay ang kamalayan ng demonyong Diyos, tinanong pa rin ni Yang Yian si Luoyang para sa kanyang opinyon. Sumasang-ayon ako. Ang kabaong ng dugo na ito ay sobrang puno ng demonyong enerhiya. Isa akong magsasaka at sumasalungat ito sa akin. Dapat mong itago ito upang maiwasan ang anumang gulo. Sagot ni Luoyang. Tumanggo si Yang Yian at iniligpit ang kabaong ng dugo. Anyway, para kay Luoyang, ang kabaong ng dugo na ito ay nakakapinsala at walang silbi. Itinago niya ito para kay Meng Tian, ang pang-apat na apprentice, at nag-aalala na walang angkop na kayamanan para kay Meng Tian. Ang Huangquan Blood Coffee na ito ang pinakaangkop para sa paglilinang ng multo. Maaari itong gamitin para sa paglilinang o bilang isang magic weapon. Medyo natahimik ang kapaligiran. Si Yang Yian ay palaging nagbabantay laban kay Luoyang, natatakot na ang kamalayan ng demonyong Diyos sa kanyang katawan ay magising anumang oras upang gawin siya ng isang maruming trabaho. Talagang takot siya sa kanya. Siyempre, kung ito ay isang labanan, maaaring hindi matakot si Yang Yian. Hindi bababa sa ito ay nasa ibabaw. Natatakot siya sa kawalan ng katiyakan na ito, dahil ang kamalayan ng demonyong Diyos ay maaaring magising anumang oras. Ngunit walang problema sa ngayon. Iniisip ni Yang Yiyo na may kakayahan na siyang protektahan ang sarili niya ngayon. Dahil ang induction sa pagitan niya at ng Chen Kun Pot ay lumalakas at lumalakas, maaari niyang gamitin ang tatlong uri ng lucid power sa espasyo ng Chen Kun Pot, at ang makapangyarihang kapangyarihan na nasa Chen Kun Temple ay maaari ding gamitin pagkatapos ng pag-iisip. Sa sandaling ito, habang gising si Luoyang, sinisikap ni Yang Yiyo na kumpirmahin kung siya ay disipulo ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Basta. Nang magtatanong sana siya, sinabi ni Luoyang, salamat, iniligtas mo muli ang aking buhay, ang pangalan ko ay Luoyang. Ito ang tunay na pag-unawa. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa noon. Ngumisi si Yang Yiyo at sinabing, bahala ka, tandaan mo sinabi kong may koneksyon sa pagitan mo at sa akin. Alam kong sumali ka sa Xiandan City branch ng Lianzhou Xianmeng, ito ba ang koneksyon? Sabi ni Luoyang. Umiling si Yang Yiyo, wala itong kinalaman dito. Ang pagsali sa Xiandan City Refining Immortal Alliance ay nagkataon lang. May tanong ako ngayon. Sana masagot mo ito ng totoo. Tumingin si Luoyang kay Yang Yiyo. Sa kanyang mga mata ay matagal nang hindi nagsasanay ang binatang may puting buhok. Sa karamihan, ito ay hindi hihigit sa 4,000 taon, ngunit naabot na niya ang unang baitang Hanyuan Realm. Kahit sa buong mundo ng mga engkanto, bihira ang ganitong antas ng paglilinang, kaya't si Luoyang ay interesado kay Yang Yiyo. Dati, narinig lang niya si Ding Hepeng at ang iba na nag-uusap tungkol sa ilang impormasyon tungkol kay Yang Yiyo, at hindi niya alam ang totoong detalye. Ngayon, sa sinabi ni Yang Yiyo, tila may iba siyang pinanggalingan sa kanya, na ikina-curious ni Luoyang. Sigurado siya na hindi pa niya nakita si Yang Yiyo. Pero mukhang matagal na siyang kilala ni Yang Yiyo. Sa katunayan, nasa puso rin ni Luoyang ang damdaming ito. Pakiramdam ni Yang Yiyo ay isang pamilyar na tao sa kanya, tulad ng isang kamag-anak. Ngunit sigurado si Luoyang na hindi pa niya nakita si Yang Yiyo. Ngunit dahil 2 beses itong binanggit ni Yang Yiyo, gusto niyang marinig kung ano ang nangyayari. Tumingin kay Yang Yiyo, seryosong sinabi ni Luoyang, nagkita na ba tayo dati? Alam din ni Yang Yiyo kung ano ang iniisip ni Luoyang, at ngumiti at sinabing, hindi, ngunit. Maaaring mayroon akong napakalalim na koneksyon sa iyong Panginoon. Sa sandaling sinabi niya ito, biglang nagbago ang mukha ni Luoyang. Ang pasasalamat na ipinakita niya kay Yang Yiyo sa pagliligtas sa kanyang buhay ay tuluyang nawala pagkatapos sabihin ito ni Yang Yiyo. Malamig niyang tanong, sino ka? Bihirang banggitin ni Luoyang ang usapin ng amo sa harap ng mga tagalabas. Kahit na ilang masters ng Xiandan City branch, gaya ni Ding Hepeng, ay hindi alam ang tungkol dito. Ngunit sinabi ni Yang Yiyan na mayroon siyang koneksyon sa master. At anong uri ng tao ang Panginoon? Paano? Makikilala kaya siya ni Yang Yiyan, isang maliit na Hanyuan Daoist na walang kamatayan. Ang pangunahing punto ay alam ni Luoyang kung gaano mapanganib ang mga bagay na ginawa ng master at ng iba pa sa mundo ng mga engkanto, kaya kailangan niyang maging maingat. Isang malakas na aura din ang lumabas mula kay Luoyang, at binalot si Yang Yiyan ng walang pag-aalinlangan, ganap na ikinulong si Yang Yiyan. Tila kung hindi ka makapagbigay ng paliwanag, lalabanan kita. Walang pakialam si Yang Yiyo sa mga pagbabagong ito sa Luoyang. Natural na naiintindihan niya ang iniisip ni Luoyang. He grinned and said, huwag kang kabahan. Let me tell you slowly. First of all, I really have no ill intentions. Pangalawa, the relationship between me and your master is actually what I find you to verify next.
At sa pagkakataong ito ay nakipagsapalaran ako at pumunta sa Demon City para hanapin ka, o para iligtas ka, dahil sa mukha ng iyong amo, kaya itinaya ko ang aking buhay para iligtas ka. Kaya mula sa puntong ito, wala akong masamang intensyon sa iyo. Sinabi ko lang na may relasyon kami. Sana wag mong isipin ang salitang, relasyon. Upang maunawaan ang hindi pagkakaunawaan, sa madaling salita, maaari tayong magkamag-anak, ngayon ay makatitiyak ka. May mga susunod din na tanong na kailangan kong itanong, sana sagutin mo ng totoo, kahit para sa ikaligtas ko ang buhay mo. Kailangan mong sagutin ng totoo, napakahalaga nito sa akin, at napakahalaga din ito para sa iyo sa hinaharap. Huwag kang magtaka, dahil sa susunod kailangan ko lang kumpirmahin ang relasyon mo at ng iyong Panginoon, kung maaari mo bang ipagpatuloy ang pag-aalaga nito ay base na rin sa puntong ito. Matapos makinig sa kwento ni Yang Yio, dahan-daang kumalma si Luo Yang. Talagang tulad ng sinabi ni Yang Yio. Una sa lahat, siya ang kanyang tagapagligtas, na isang katotohanan. Sa tingin ko ay hindi siya sasaktan ni Yang Yio, at hindi siya dapat maging kaaway ng amo. Kung siya ang kaaway ng amo, hindi siya ililigtas ni Yang Yio. Okay, magtanong. Matapos itong malaman ni Luo Yang, tumanggaw siya kay Yang Yio. Totoo na hindi ito maaaring komplikado gaya ng iniisip niya. Sino ang master? Sa kanyang puso, siya ay lubos na iginagalang. Malakas din siyang tao, kaya walang dapat ikabahala. Si Yang Yio, isang Hanyuan Daos na walang kamatayan, ay hindi isang banta. Tama, hindi na kailangang kabahan, tretuhin na lang natin ito bilang isang formal na kakilala at magkaroon ng isang simpleng palitan. Nakangiting sabi ni Yang Yian, pagkatapos ay tinitigan si Luo Yang at nagtanong, Shengchenzi ba ang tawag sa iyong amo? Nanginginig si Luo Yang at tinitigan si Yang Yian, ngunit malinaw ang mga mata ni Yang Yian at walang ibang ekspresyon sa kanyang mga mata, kaya tumanggaw siya at inamin iyon. Masaya si Yang Yian at sa wakas ay nakumpirma ang isang hakbang. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, may junior sister ba si Shengchenzi na nagngangalang Zixia, o tinatawag mo siyang Uncle Master? Sino ka? Sa oras na ito, medyo hindi mapalagay si Luo Yang. Alam niya na ang kanyang master na si Shengchenzi ang master, ngunit kilala niya si Uncle Master Zixia. Sa oras na ito, sa wakas ay masisiguro ni Yang Yian na ito ay tama. Ang taong grasa na nasa Xiandan City upang pinuhin ang Immortal Alliance ay hindi nagsinungaling sa kanya. Oo nga, si Luo Yang ay disipulo ng pangalawang nakatatandang kapatid. Ang alam niya ay dapat na halos pareho. Sa wakas ay naramdaman ni Yang Yian ang paghahanap ng isang organisasyon. Dahil nandoon si Luo Yang, mahahanap niya ang punong tanggapan ng Refining Immortal Alliance, na nangangahulugang mahahanap niya ang matanda. Nang makita ang kinakabahang hitsura ni Luo Yang, ngumiti si Yang Yio at sinabing, ako ang bunsong tiyuhin, ang nakababatang kapatid ng iyong Panginoon, at ang nakababatang kapatid ng iyong tiyuhin na si Zixia. Matapos marinig ito, napangiti si Luo Yang at tumingin kay Yang Yio, sinabi niya, haha, bakit hindi mo sabihin na ikaw ang aking amo? Nakumpleto ang pagkilala sa Kabanata 2018. Natigilan si Yang Yio. Halatang hindi naniniwala sa kanya ang dalaga. Hindi ba ang iyong amo ang aking Panginoon? Casual na sabi ni Yang Yio. Bold, binaling ni Luo Yang ang kanyang mukha. Ang konsepto ng paggalang sa mga guro at paggalang sa paraan ng pamumuhay ay malalim na nakaugat sa kanyang mga buto. Hindi niya pinapayagan ang iba na magsabi ng kahit ano. At sa kanyang impresyon, hindi pa niya nakikita ang master, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang paggalang sa master. Dahil sa pagtuturo sa kanya ng kanyang master na si Shengchenzi, ang master ang nauuna. Papayo ko sa iyo na huwag gumawa ng ganoong biro. Para sa kapakanan ng pagliligtas sa akin, hindi ako mag-abala sa iyo, ngunit hindi na ito mauulit. Malamig na sabi ni Luo Yang, ibig sabihin ay ibabilang niya ang kanyang mukha. Tiningnan ni Yang Yio ang napakalaking reaksyon ni Luo Yang at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Nagmura siya sa kanyang puso, paano tinuruan ng pangalawang kapatid na si Shengchenzi ang kanyang mga disipulo? Kaya mo bang igalang ang namatay na matanda? Huwag hayaang sabihin niya ito. May hustisya ba? Alam ni Yang Yio na napaka-alerto ni Luo Yang, marahil ito ay nauugnay sa ginawa ng pangalawang kapatid at ng iba pa. Ayon sa taong grasa na nakilala niya sa Lianzhou Xianmeng at sa nalaman niya, alam ni Yang Yio na ang matanda ay may ilang mga kagandahan sa mundo ng mga engkanto. Matapos pagnakawan ng namatay na matanda, nagkaisa ang ilang mistress at senior brothers at sisters para ipaghiganti ang matanda. Binuo nila ang Lianzhou Xianmeng. Ang dahilan ng paghihiganti ay natural na ang matanda ay sinaksak ng mga higanti sa mundo ng diwata. Siya ay isang makapangyarihang pag-iral sa antas ng immortal na master. Kung sa mga tuntunin ng kapangyarihan o lakas, siya ay isang pinakamataas na antas na malakas na kaaway. Sa makatuwid, ang mga disipulo ng Lianzhou Xianmeng ay napakamaingat tungkol sa bagay na ito.
Nakilala na ngayon ni Luoyang si Yang Yiu, at binanggit ni Yang Yiu sina Xingqianzi at Zixia, na naging dahilan upang maging mapagbantay si Luoyang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, walang pakialam si Yang Yiu. Anyway, marami siyang paraan para patunayan ang sarili niya. Kaya't tinanong niya si Luoyang, alam mo ba na ang iyong Panginoon, iyon ay, ang aking Panginoon, ay bumalik sa lupain ng engkanto mahigit 1,000 taon na ang nakararaan. Haha, wala na sa mundo ang amo ko, paano siya makakabalik sa Fairyland? Sino ka? Sa impresyon ni Luoyang, sinabi nga ni Master Xingqianzi sa kanya ang tungkol sa kanyang amo, ngunit ayon kay Master Xingqianzi, wala na ang kanyang amo sa mundo. Ngayon talaga sinabi ni Yang Yian na ang kanyang amo ay bumalik sa Fairyland mahigit 1,000 taon na ang nakararaan. Hindi ba ito kalokohan? Gayunpaman, tila hindi siya tinukso ni Yang Yian, at walang dahilan para kulitin siya tungkol sa ganoong bagay. Hindi pa sila nagkikita ni Yang Yian. Hindi sila mukhang magkaaway. Sinabi niya talaga na siya ang kanyang junior uncle. Ngunit alam ni Luoyang na si Master Xingqianzi ay mayroon lamang 3 kapatid na lalaki at babae. Si Master ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Yun Changsheng, ngunit hindi pa niya ito nakita, ngunit narinig niyang binanggit ni Master na ang senior na tiyuhin ay nanatili sa mundo ng paglilinang. Nandoon din si junior uncle Zixia, na nakilala ko noon. Siya ay isang babae. Ngunit hindi ko narinig na binanggit ni Master na mayroon siyang bunsong nakababatang kapatid na lalaki. Sa pag-iisip nito, galit na galit si Luoyang, ang lakas ng loob mo. 3 lang ang kapatid ko, at matagal nang wala ang amo ko. Ano ang intensyon mo sa paggawa ng mga bagay na ito ngayon? Nakikita iyon. Talagang nababalisa si Luoyang tungkol sa bagay na ito, hindi na nang ahas si Yang Yiu na guluhin siya. Paano kung pinasigla niya ang kanyang kamalayan ng demonyo, masama ito sa oras na iyon. Siya. Nagmamadaling sinabi, okay, sasabihin ko sa iyo ng diretso, huwag kang mabalisa, malalaman mo kung totoo o mali ang sinabi ko pagkatapos makinig. Pagkatapos ng ilang sandali upang makitang hindi na nabalisa si Luoyang, nag-isip si Yang Yiu saglit at nagsabi, una sa lahat, ako ay isang tao na umakyat sa Fairyland mula sa mababang kaharian. Tunay na iyong junior na tiyuhin, dahil ang aking Panginoon at ako ay ang iyong Panginoon na si Yun Changxi, at kami ay master at apprentice sa mababang kaharian. Tinanggap ako ng matandang lalaki bilang kanyang huling disipulo, ika-4 na disipulo. Siyempre, maaaring alam mo na wala na ang matanda, ngunit sinasabi ko sa iyo, ang iyong Panginoon ay ang ika-12 antas na Luz Immortal Supreme, paano siya namamatay ng ganoon kadali? Kaya siya ay buhay, ngunit nagpunta siya sa mababang mundo para sa ilang masamang dahilan, at tinanggap ako bilang kanyang huling disipulo, kaya naman hindi mo ako kilala. Pangalawa, alam ko na ang aking panganay na kapatid ay tinatawag na Yun Changsheng, at umakyat siya sa Fairyland mga 2,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ko alam kung nakita mo na siya. Kung napigilan ka sa Demon City, natural na hindi mo nakita ang iyong Master Uncle Yun Changsheng. Nang sabihin ito ni Yang Yiu, hindi maiwasan ni Luoyang ang mag-alinlangan sa kanyang puso. Sa katunayan, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, siya ay nasa Xiandan City, at pagkatapos ay higit sa 1,000 taon ay nasa Demon City. Bilangin ito, halos 3,000 taon na niyang hindi nakita ang kanyang amo, at hindi pa siya nakakapunta sa punong tanggapan. At ang pangalan ng Master Uncle ay Yun Changsheng, na sinabi sa kanya ng kanyang master na si Xingqianzi. Pangalawa, sinabi ni Yang Yiu na si Yun Changxi ay hindi namatay, ngunit nagpunta sa mas mababang mundo at tinanggap siya bilang isang disipulo. Ngayon isipin ito, posible. Si Master Yun Changxi ay talagang isang ika-12 antas na nakakalat na walang kamatayang supremo. Sa puso ni Luoyang, para siyang Diyos noong panahong iyon. Normal lang na hindi siya patay at buhay. Alam din ni Yang Yiu ang pangalan ng Master. Sa oras na ito, higit sa kalahati ay gaman si Luoyang, ngunit hindi nagsalita, nakikinig kay Yang Yiu na patuloy na nagsasalita. Nagpatuloy si Yang Yiu, at ang iyong Panginoon ay tinatawag na Xingqianzi, at mayroong isang sekta sa mundo ng paglilinang na tinatawag na Xingqian Sect. Ang iyong junior uncle ay tinatawag na Zixia. Bukod dito, ang matanda ay bumalik sa Fairyland mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, at dapat na pumunta sa Nine Heavens upang pinuhin ang punong tanggapan ng Fairy Alliance. Iniligtas kita dahil nalaman kong ang iyong Panginoon ay si Xingqianzi, ang aking pangalawang nakatatandang kapatid. Kaya niligtas kita. Kung hindi, ang isang tagalabas ba ay magsasapanganib para sa iyo? Ngayon naniniwala ka na ako ang iyong bunsong tiyuhin, tama ba? Pagkatapos pakinggan ito, pinag-isipan itong mabuti ni Luoyang. Nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Gayunpaman, may isang bagay na malinaw kay Luoyang, at iyon ang pamana ng sekta ng Master. Pagkatapos tingnan si Yang Yian, sinabi ni Luoyang, may mahiwagang kapangyarihan si Master na ipinasa kay Master Uncle, Master at Junior Master Zixia.
Bilang direktang disipulo ni Master, sinanay ko na rin ito. Please prove your inheritance and I will believe you. Tumawa si Yang Yian at sinabing, 12 Supreme Magical Powers, ba ang pinag-uusapan mo? Nanginginig ang buong katawan ni Luo Yang, at ang kanyang mukha ay naantig. Sa oras na ito, naniwala na siya kay Yang Yian sa halos lahat. Dahil alam niya na ang 12 Supreme Magical Powers ay nilikha ni Master Yan Txe, at kung hindi siya core disciple, hindi niya ito malalaman. Oo, pakiusap, ipakita mo. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay na nagpakita ng paggalang si Luo Yang. Kung ipinakita ni Yang Yian ang 12 Supreme Magical Powers, siya talaga ang kanyang bunsong tiyuhin. Totoo lahat ng sinabi niya. Panoorin mo, ngumiti si Yang Yian, at gumalaw ang kanyang puso. Ang unang antas ng 12 Supreme, ang Vajrasil ay ipinakita, at ang gininto ang katawan ng Dharma ay lumitaw. Ang katawan ay naging 3 beses na mas malaki at umabot ng higit sa 9 na metro ang taas. Kung hindi dahil sa limitadong espasyo sa kuweba, maaaring mas malaki pa ito. At ibinuka ni Luo Yang ang kanyang bibig. Ito ang pamamaraan ng 12 kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan, ang gininto ang katawan ng Dharma, at ang aura ng Master na si Xingqianze. Pagkatapos mag-react, agad na lumuhad si Luo Yang at yumuko, Disciple Luo Yang, ako ay isang disipulo ni Xingqianze, at nagbibigay ako ng respeto sa aking tiyuhin. Tumawa si Yang Yiyo, iniligpit ang gininto ang katawan ng Dharma, tinulungang tumayo si Luo Yang at sinabing, talagang hindi madali. Ikaw, isang babae, ay pinahirapan ako ng husto. Sa wakas, naniniwala ka sa akin. Patawarin mo po ako, Tito. Nasaktan kita. Ito rin ay dahil sa pakikipaglaban ko sa 3 higanti ng mundo ng engkanto sa loob ng libu-libong taon mula nang likhain ko ang Immortal Alliance. Kailangan kong mag-ingat. Sinaktan ka ni Luo Yang. Tiyo, handa akong parusahan ka. Sa oras na ito, lubos na naniniwala si Luo Yang na si Yang Yiyo ang kanyang bunsong tiyuhin. Walang pagkakamali. Ang 12 kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan ay dapat ituro mismo ng Panginoon. Kahit ang ikatlong henerasyong mga disipulong tulad nila ay nakikita lamang ito. Sinabi ng Master na kung walang pahintulot ng Master, ang 12 pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ay hindi maipapasa sa ikatlong henerasyong mga disipulo. Walang alinlangan na si Yang Yiyo ang huling disipulo ng Master. Okay, huwag kang lumuhad palagi. Sa angkan natin, pinakaayaw ng amo mo na makitang nakaluhod ang mga alagad niya. Maging casual lang. Tinulungan ni Yang Yiyo si Luo Yang na tumayo at sinabi. Tama si Master Tito. Sabi din ng amo ko. Ngumiti si Luo Yang. Ito ay totoo. Mayroon siyang bagong Master Uncle, na isang magandang bagay. Natapos na ang recognition. How to solve your problem next? May idea ka ba? Dahil si Yang Yiyo ang Master Uncle, kailangan niyang magbigay ng payo kay Luo Yang. Sa katunayan, napakasaya ni Yang. Siya ay isang Hanyuan at binigyan si Luo Yang ng isang diwata. Ni hindi niya makita kung ano ang kasalukuyang cultivation ni Luo Yang. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, nang inig si Luo Yang. Espesyal ang kanyang sitwasyon. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit ngayong tinanong ng Master Uncle na ito ang tanong na ito, nakita ni Luo Yang ang pag-asa. Bagamat ang Master Uncle na ito ay nasa Hanyuan realm, siya ang huling disipulo ni Master Yun Changxi. Dapat may kakaiba siya at baka may paraan. Please give me some advice, yumuko si Luo Yang. Kabanata 2019, ang malabomba na super bodyguard. Natural na naiintindihan ni Yang Yian ang sitwasyon ni Luo Yang. Ito ay talagang lubhang mapanganib. Gusto man niyang tumulong muna, kailangan niyang tanungin ang opinyon ni Luo Yang. Nang makita si Luo Yang na humihingi ng payo, lubos na nasiyahan ang kawalang kabuluhan ni Yang. Pagkatapos ng lahat, siya ay tiyuhin na ngayon ng isang tao, at siya ay tiyuhin ng isang Immortal Lord o kahit na isang Immortal King na may magandang cultivation level. Ang sarap talaga ng feeling. Pagkatapos ng pag-ubo, nagpanggap siyang mature at sinabing, una, sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang at kung paano ka tumakbo sa Demon City. Gayun din, ang kamalayan ng demonyo sa iyong katawan ay malayang mapipigilan. Hanggang kailan ito mapipigilan? Sa pag-uulat sa aking tiyuhin, ang aking paglilinang ay umabot na sa unang bahagi ng kaharian ng Immortal King. Noong nagpunta ako sa Demon City noong taong iyon, tinawag ako ng Demon God ng kamalayan sa dilim. Kasama na noong dumating ako sa Xiandan City upang pangasiwaan ang mga gawain ng Xiandan City, talagang naramdaman ko ang kadiliman. Pero hindi ko inaasahan na ako pala ang reincarnation ng Demon God's consciousness. Kung ang aking tiyuhin ay hindi nagdala ng mga tao upang iligtas ako sa pagkakataong ito, ako ay ganap na naasimilasyon at nilamon sa loob ng isang taon, at naging katawan ng Demon God.
Sa ngayon, stable pa rin ang kalagayan ko, at ito ay salamat na rin sa aking tiyuhin na labis na nasira ang kamalayan ng Demon God noong nagdadalisay siya ng dugo sa kabaong ng dugo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa panahon ng Yang Jotian, na katumbas ng araw sa ibabang kaharian, nagagawa kong sugpuin ang kamalayan ng Demon God, ngunit sa panahon ng Yin Jotian, na kung saan ay gabi, ang Yin Chi ay masyadong mabigat upang sugpuin ang kamalayan ng Demon God. Sa gabi, ang kamalayan ng Demon God ang co-control sa aking katawan. Pagkatapos magsalita ni Luo Yang, may mapait din siyang mukha. Hindi niya inaasahan na siya ay talagang isang reinkarnasyon ng demonyong kaluluwa ng Demon God, at ngayon siya ay tinawag ng Diyos upang sumanib sa isang demonyo. Hindi ito ang gusto niyang makita. Ngunit pinaglalaroan ng tadhana ang mga tao. Bahagyang nagulat si Yang Yian matapos itong marinig, at hindi napigil ang sabihin, sa madaling salita, ang iyong oras ay nahahati sa dalawang bahagi. Nang ibabaw ka sa araw, at sa gabi ay pinangungunahan ito ng kamalayan ng Diablo. Mapait na ngumiti si Luo Yang at nagsabi, oo, tiyuhin, mangyaring bigyan ako ng ilang payo. Mayroon bang paraan upang matuno ang kamalayan ng Diablo? Sa pagsasalita tungkol dito, mayroon akong parehong ugat sa kamalayan ng Diablo, ngunit gusto kong pumunta sa sarili kong paraan. Mayroon akong sariling kamalayan at pag-iisip, at ayaw kong lemunin ang kamalayan ng Diablo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Yang Yian ng ganoong sitwasyon. Wala talaga siyang naintindihan. Ang alam niya ay sinabi talaga sa kanya ng ibong may halong buhok. Sa oras na ito, tinawag niya ang Diyos at Demon Bird na si Chen Kun. Ang God and Demon Bird ay kilala bilang ang unang Diyos at Demon Bird sa tatlong kaharian, at ngayon ay pinaniniwalaan ito ni Yang Yian. Tanging ang may halong buhok na ibon lamang ang makapagbibigay ng solusyon sa kabaligtaran ng kamalayan ng demonyo. Sa susunod na sandali, pagkatapos lumitaw ang Diyos at demonyong ibon, nang tumingin siya kay Yang, may bakas ng takot sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Dahil dati, alam ng Diyos at Demon Bird na pinawi niyang ang espiritu ni Chen Kun. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan niyang at ng espiritu ni Chen Kun, alam ng Diyos at Demon Bird na ang espiritu ni Chen Kun ay nawasak ni Yang. Ang Diyos at Demon Bird ay walang masyadong alam tungkol sa mahiwagang espiritu ng langit at lupa, ngunit alam nito na ang pag-iral na makapagliligtas dito, ang unang Diyos at Demon Bird sa tatlong kaharian, ay tiyak na hindi isang simpleng espiritu, ngunit ito ay nawasak ni Yang. Kaya ang Diyos at demonyong ibon ay natakot kay Yang sa unang pagkakataon nang muli nitong makita si Yang. Lumipad ito pataas na kumikislap ang mga pakpak, at hindi dumapo sa balikat ni Yang Yiu gaya ng dati. Walang nakitang kakaiba si Yang Yiu tungkol sa Diyos at Demon Bird, ngunit direktang nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Crow, sabihin mo sa akin kung ano ang susunod na gagawin tungkol sa sitwasyon ni Luo Yang. Pagkatapos ay sinabi niya sa Diyos at demonyong ibon. Tungkol sa sitwasyon ni Luo Yang. Ang Diyos at Demon Bird ay medyo mas tapat kay Yang Yiu ngayon. Sa katunayan, gusto talaga nitong tanungin si Yang Yiu kung bakit niya pinatay ang espiritu ng langit at lupa, ngunit hindi ito nang ahas na magtanong. Sinagot lang nito ang solusyon ni Yang Yiu sa isyu ng Luo Yang. Ito ay hindi gaanong naiiba sa dati. Ang kanyang orihinal na kaluluwa at ang kanyang sariling banal na kaluluwa ay esensyal na may parehong pinagmulan. Sa malaot madali, sila ay magsasama sa isa. Ang pagkakaiba ay kung ang kamalayan ng demonyong Diyos ang sumasailalim at lumalamon kay Luo Yang, o si Luo Yang ay nag-asimila at sumanib sa kamalayan ng Diyos ng demonyo. Kung sino ang mananalo, siya ang mananaig. Bagamat ang kanilang mga kamalayan ngayon ay sumasakop sa araw at gabi na oras at umabot na sa balanseng estado, iyon lang. Sa huli, hindi nila matatakasan ang kapalaran. Kailangang umasa si Luo Yang sa kanyang sarili para mabuhay. Kapag siya ay naging malakas at sumanib at nilamon ang kamalayan ng demonyong Diyos, makakaligtas siya. Maaari mong sabihin sa kanya na maghanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang immortal na kaluluwa hanggat maaari kapag siya ang may kontrol sa kanyang kamalayan, ngunit pagkatapos na maging malakas ang kanyang immortal na kaluluwa, maaari niyang lemunin ang kamalayan ng demonyong Diyos. Ang parehong ay totoo sa kabaligtaran. Kung lalakas ang kamalayan ng Diyos ng demonyo, malalagay sa panganib si Luo Yang. Bay araw at gabi kailangang balanse at pigilin. Ang pinaglalaban ngayon ng magkabilang panig ay panahon. Nasa iyong kamay ang itlog ng kunpang upang sugpuin ang kamalayan ng Diablo. Pansamantala, kailangan mong hayaan si Luo Yang na manatili sa iyo, kung hindi, madaling mawala ng kontrol at maapektuhan ang kamalayan ng Diablo. Ang paraan ng Diablo ay lampas sa iyong imahinasyon. Doon ay walang ibang paraan upang gawin ito, maaari ka lamang umasa sa kanya, at kung mananatili ka sa kanya, maaari siyang manguna, dahil maaari mong gamitin ang itlog ng kunpang upang sugpuin ang kamalayan ng Diablo anumang oras at ubusin ang kapangyarihan ng kamalayan ng Diablo. Isa itong pagkakataon para magtagumpay si Luo Yang, at mayroon pa ring malaking pag-asa, basta't hindi siya makaalis sa iyong paningin.
Ang isa pang punto ay talagang mabuti para sa iyo, isang demonyo na kasama mo, kung makokontrol mo ito ng mabuti, ito ay magiging isang super bodyguard. Pagkatapos makinig sa Magic Bird, si Yang Yiyu ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Para sa kanya, gusto niyang paalisan si Luo Yang, tulad ng pagpapadala sa kanya sa punong tanggapan ng Jikongtian, at pagkatapos ay maaaring mayroong isang nakatatandang kapatid na lalaki o kahit isang matandang lalaki upang lutisin ito. Ngunit ayon sa ibon na may halong buhok, walang makakatulong kay Luo Yang sa bagay na ito, at maaasahan lamang niya ang kanyang sarili, dahil siya at ang kamalayan ng Diablo ay orihinal na iisa at pareho. Siya lamang ang makakatulong, dahil nasa kamay niya ang itlog ng Kunpang, na siyang kaaway ng kamalayan ng demonyo. Kaugnay nito, mapait na ngumiti si Yang Yiyu. Ito ay tulad ng isang napakalaking bomba sa kanya. Ang paggising ng kamalayan ng demonyo ay lilito tuwing gabi. Sa hinaharap, kung isasama niya si Luo Yang, kailangan niyang bantayan ang kamalayan ng demonyo pagkatapos ng gabi anumang oras. Sakit sa ulo kong isipin. Tungkol naman sa super bodyguard na binanggit ng ibon na may halong buhok, hindi kailanman naisip ni Yang Yiyu. Kahit na mayroon siyang itlog na Kunpang bilang paraan upang sugpuin ang kamalayan ng demonyo, hindi siya maglalakas loob na magpatawag ng demonyo. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, walang paraan. Sino ang nagpakilala sa kanya ni Luo Yang ngayon lang? Ngunit siya ay isang master tiyuhin, kaya siya ay dapat na isang master tiyuhin. Hindi ko siya basta-basta mapapansin. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyu kay Luo Yang ang lahat ng sinabi ng Diyos at Demon Bird, at hayaan siyang magdesisyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maaari lamang maging ganito. Maaari kang pumili para sa iyong sarili. Gusto mo bang bumalik sa punong tanggapan ng Nine Heavens, o sundan ako pansamantala, at tutulungan kitang sugpuin ang kamalayan ng Diablo? Master Tito, pinili kong sundan ka. Nararamdaman ko rin ang sarili kong sitwasyon. Kahit bumalik ako sa punong tanggapan, baka wala nang magawa si Master at ang iba pa. Alam kong makapangyarihan ang kamalayan ng Diablo. Hindi ito malulutas ng malakas na cultivation strength. Sa huli, kailangan ko pa ring umasa sa sarili ko. Ito ang aking kapalaran. Guguluhin kita sa hinaharap. Nagpasalamat si Luo Yang kay Yang Yiyu at pumili, at sumunod kay Yang Yiyu. Kalimutan mo na, sino ang gumawa sa akin ng iyong tiyuhin na Panginoon. Kung wala akong pakialam sa iyo, hindi ko ito maipaliwanag sa iyong Panginoon sa hinaharap. Mas mabuti pang sundan mo ako. Kahit papaano ay kaya kong sugpuin ang kamalayan ng Diablo, ngunit kailangan mo ring patuloy na magsumikap at magsikap na matutuhan at lemunin ang kamalayan ng Diablo sa lalong madaling panahon at maging iyong sarili. Sabi ni Yang Yiyu. Pagkatapos ay seryosong sinabi ni Luo Yang, Tiyo, kung isang araw ay hindi ko mapigilan ang aking sarili at ako ay naaasimilasyon ng Diablo, mangyaring patayin ako. Alam ko ang kahihinatnan ng pagpapakita ng demonyo. Nililinang ko ang daan ng kawalang kamatayan, ngunit ayaw kong humakbang sa daan ng mga demonyo at maging demonyo. Sana matulungan ako ni Tito. Alam din ni Yang Yiyu ang tungkol sa Diablo. Nakikinig kay Luo Yang, siya ay bumantong hininga at tumango, okay, ngunit tandaan na hindi ka pinapayagang sumuko maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Tayo ay nasa Chaos Immortal Realm ngayon. Magsanay tayo dito sandali. Magpakatatag ka. Kailangan ko ring makahanap ng ilang mga walang kamatayang gamot dito upang pinuhin ang mga immortal na table tasks. Kapag pinagbuti ko ang aking paglilinang, tayo ay pupunta sa ikasyam na oras na iyon, tayo ay pupunta sa ikasyam na oras. Oo, nasa tiyo na ang lahat. Sagot ni Luo Yang. Okay, labas na tayo. This is a place of evil. It's not good for you stay here for a long time. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng Chaos Immortal Realm. Gusto kong puntahan ito. Habang nagsasalita, winagiwi ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at binitawan si Jing Ken mula sa Chen Kun Pot. Hindi niya maaaring hayaan siyang manatili sa Chen Kun Pot space sa lahat ng oras. Ito ay hindi mabuti para sa paglilinang. Nagulat si Luo Yang na may kuweba si Yang Yiyu, ngunit hindi siya masyadong nagtanong. Sa halip, pagkatapos makita si Jing Ken, nakaramdam siya ng kaunting komplikado. Matapos makilala ang isa't isa, lumabas sa kuweba ang tatlong tao at ang ibon. Talagang inaabangan ni Yang Yiyu ang Chaos Fairyland. Isang magulong lugar na walang rules ang tila babagay sa kanyang panlasa. Kabanata 2020 Dark Knight Falls. Ayon sa ibong may halong buhok, ang Chaos Fairyland ay isang napakalaking fairy mountain world. Meron maraming fairylands sa fairy world, malaki at maliit, without exception, lahat sila ay fairylands na binubuo ng maraming fairy mountains. Ngunit ang Chaos Fairyland lang ang namumukod-tangi sa karamihan, ibig sabihin, isang fairy mountain ang gumagawa ng fairyland. Kilala rin ang status sa mundo ng engkanto. Ang ganitong uri ng lugar ay talagang isang kakaibang lugar para kay Yang Yiyu. Mayroong 3, 6, 9 na antas, mga dragon at isda na pinaghalo, nakayukong mga tigre at mga nakatagong dragon.
Masasabing miniature version ito ng Fairyland, o mas mayaman pa. Maranasan dito, makakuha ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Gustong lakbayin ni Yang Yiyo ang Fairyland, ngunit hindi ito ganoon kadali. Kaya ang Chaos Fairyland ay isang superior choice para sa kanya. Sa pag-iisip ng may halong buhok na ibon na nagsasabi sa kanya tungkol sa kakaiba at misteryosong mga nilalang at lahi sa Chaos Fairyland, naramdaman ni Yang Yiyo na bumilis ang kanyang adrenaline. Sa oras na ito, naramdaman niya na siya ay isang murang adventurer sa kanyang mga buto. Kung mas mapanganib ang ibang mga lugar, mas kaakit-akit ang mga ito sa kanya. Ang walang batas na Chaos Fairyland, walang mga patakaran, ngunit ito ay isang mahiwagang lugar na puno ng mga patakaran sa lahat ng dako. Walang tunay na pinuno, at may pakiramdam ng libu-libong lahi. Ang mga demonyo, engkanto, at iba pang lahi ay magkakasamang nabubuhay. Pagkatapos maglakad palabas ng kuweba, nalaman ni Yang Yiyo na may malalawak na bundok. May mga bundok sa abot ng mata. Hindi ko alam kung paano nahanap ng kamalayan ng demonyo ang isang baog na lugar. Sa pagtingin sa malalawak na bundok, si Yang Yiyo ay walang direksyon. Tinanong niya ang 2 dilag sa tabi niya, saan tayo pupunta? Bilang tugon sa tanong ni Yang Yiyo, parehong umiling sina Jing Ken at Luo Yang. Napakalayo ng Chaos Fairyland sa Xiandan City. Kahit na si Luo Yang ay narinig lamang ito, ngunit hindi pa nakarating doon. Para naman kay Jing Ken, hindi sinasabi na ang kanyang hanay ng mga aktibidad ay nasa lugar ng Xiandan City at hindi pa lumalampas sa isang Fairyland. Gayunpaman, si Luo Yang ay isang dalubhasa sa antas ng Immortal King pagkatapos ng lahat, na may mahusay na kaalaman. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya, bagaman hindi pa ako nakakapunta sa Chaos Fairyland, narinig ko na ang lugar na ito. May isang Demon Spring kung saan tayo naruroon. Dahil ang kamalayan ng demonyong Diyos ay natagpuan ang lugar na ito, nangangahulugan ito na ito ay isang uri ng induction. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nasa teritoryo tayo ng angkan ng demonyo sa Chaos Fairyland ngayon. At ito ay naitala sa mga Class Echo na ang lugar kung saan matatagpuan ang angkan ng demonyo sa Chaos Fairyland ay tinatawag na 100,000 Demon Mountains. Sinasabing ito ay isang malaking bulubundukin na hugis gasukli na bumubuo sa 100,000 demonyo ng Demon Clan. Dito lamang makakaipon ang malakas na enerhiya ng demonyo, kaya ito ang pugad ng angkan ng demonyo. Dapat tayong umalis sa teritoryo ng angkan ng demonyo ngayon, kung hindi, natatakot ako na ito ay mapanganib sa gabi. Ang pangunahing dahilan ay ang kamalayan ng demonyong Diyos ay nagigising sa gabi, at hindi ko ito kakayanin. Bukod dito, dahil sa kakaibang Chaos Fairyland, ang oras ng Jotian dito ay tumatakbo sa itim at puti, tulad ng mas mababang mundo. Pagkatapos magsalita ni Luo Yang, hindi napigil ang tumanggaw ni Yang Yiyo. Sa katunayan, para sa kanya, kung si Luo Yang, na nasa kamalayan ng demonyong Diyos, ay nagising sa gabi, hindi ito isang magandang bagay. Bagamat mayroong itlog ng kunpang upang sugpuin ito, mahirap tiyakin na walang gulo. Fair na, humanap ng diretsyong lugar. Nakita ni Yang Yiyo na malapit nang magtakip silim, kaya nagpa siya siyang magmadali. Noong una, gusto ni Yang Yiyo na direktang lumipad, ngunit napigilan siya ng mga salita ng Diyos at Demon Bird. Sa mga salita ng Diyos at Demon Bird, ang paglipad sa mga bundok ng magulong Fairyland ay madaling maging buhay na target ng ilang makapangyarihang nilalang. Mas mabuti na gawin ang mas mababa kaysa sa higit pa. Ito ay ang pareho sa paglalakad. Ang bawat tao ay may paglilinang, kaya ang bilis ay hindi magiging mas mabagal. Sa ganitong paraan, tumakbo silang tatlo sa lahat ng paraan, lumakad sa isang tuwid na linya, at tumakbo sa mga bundok at tagaytay. Gayunpaman, pagkaraan ng 3 oras, sumapit ang madilim na gabi. Sa oras na ito, biglang sinabi ng Diyos at demonyong ibon, mahina na manok, huwag ka nang maglakad. Hindi ligtas sa gabi. Ngayon, walang mga tagalabas, at direktang nagsasalita ang Diyos at demonyong ibon, at maririnig ito ng 3. May narinig si Yang Yi sa likod ng mga salita ng Diyos at Demon Bird, at hindi naiwasang magtanong, hindi ligtas sa gabi. Mayroon bang ibang kwento? Sa oras na ito ay nagpatuloy si Luo Yang, sa katunayan, narinig ko ang aking Panginoon na nagsalita tungkol sa lugar na ito. Ayon sa Xingchenzi ng aking Panginoon, ang Chaos Realm ay isang relic ng sinaunang panahon, kung saan naganap ang mga labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo at maging ang malaking kapahamakan ng lahat ng bagay. Ang mga Diyos at demonyo ay iba sa ibang mga nilalang. Ang pagkawasak ay hindi nangangahulugan ng tunay na kamatayan. Pambihira ang paghahangad ng mga Diyos at demonyo. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, ang kanilang paghahangad ay iiral, na bumubuo ng isang napakalakas at lubhang kakaibang carrier. Ayon sa alamat, sa malaking kapahamakan ng mga Diyos at demonyo, lahat ng mga Diyos at demonyo ay namatay nang sumapit ang madilim na gabi, kaya ang kanilang ayaw na paghahangad ay umiiral na parang isang sumpa.
Sa tuwing sasapit ang madilim na gabi, sila ay bubuhayin sa madilim na gabi. Siyempre, ito ay hindi isang tunay na muling pagkabuhay, ngunit ang ayaw na paghahangad ay naging isang natatanging carrier, walang sinuman ang makapagsasabi kung anong uri ng carrier siya. Ngunit walang duda na kaya niyang pumatay ng mga tao, at ang Immortal Emperor at Immortal Venerable ay hindi nang ahas na madaling masaktan ang mga nilalang na iyon sa kadiliman, dahil lahat sila ay mga marka ng Diyos at Demon Era, kung saan mayroong hindi lamang mga Diyos at demonyo, kundi pati na rin ang mga bulaklak, halaman, puno, at iba pa. Ngunit ang anumang nilalang na maaaring lumitaw sa madilim na gabi ay labis na nakakatakot, kaya sa Chaos Immortal Realm, pagkatapos ng Dark Knight General, karaniwang walang lalabas, alinman ay mananatili sa isang lugar na hindi maabot ng mga nilalang na madilim na gabi, o manatili sa kanilang sariling mga kuweba, lungsod, at iba pa. Gayunpaman, pinakamahusay na huwag maglakad ng madali sa madilim na gabi. Nakinig si Yang Yian at natuto ng higit pang kaalaman, at nagulat, may mga kakaibang bagay. Nagpatuloy ang God and Demon Bird, sa Chaos Immortal Realm, huwag magtaka kung anumang kakaibang mangyari. May mga panganib sa lahat ng dako, sorpresa sa lahat ng dako, at mga lihim sa lahat ng dako. Kung ganoon, anong klaseng lugar ang dapat nating hanapin para makaiwas sa dilim? Hindi naman basta-basta makakahanap tayo ng lugar, di ba? Wala naman sigurong silbi yun, di ba? Tanong ni Yang Yian. Natural iyon. Bagamat nakakatakot ang gabi sa Chaos Fairyland, may mga paraan para harapin ito. Kung hindi, walang buhay na nilalang dito. Noong unang panahon, lahat ng nabubuhay na nilalang ay gumagalang sa mga Diyos at demonyo, naniniwala sa mga Diyos at demonyo bilang ang pinakamataas na pinuno, at nanalangin para sa mga pagpapala para sa lahat ng bagay ay maging maayos. Sa ganitong paraan, mayroong 3,000 mga daigdig na walang mga Diyos at mga estatwa. Ang mababang mundo. Kung sasambahin mo sila, magiging ligtas ang lahat. Mayroong malalaki at maliliit na estatwa ng mga Diyos at demonyo, mga templo at mga bulwagan ng demonyo, at iba pa. Sa bawat lugar, nakakalungkot na pagkatapos ng mga sinaunang Diyos at mga demonyo, nagkaroon ng mga magsasaka. Maraming lugar ang nagwasak ng mga rebulto ng mga Diyos at demonyo, mga templo, mga palasyo, at iba pa. Dahil dumating na ang panahon ng pamamahala ng mga immortal, at natural na ayaw nilang umiral ang mga marka ng panahon ng mga Diyos at demonyo. Gusto pa nga ng ilang tao na burahin ang lahat ng bakas na may kaugnayan sa mga Diyos at demonyo. Tanging ang Chaos Immortal Realm ang nagpapanatili ng mga marka ng mga Diyos at demonyo, kaya hindi mahirap maghanap ng mga lugar na may mga relic ng mga Diyos at demonyo sa Chaos Immortal Realm. Tingnan ang mga lugar na naglalabas ng gininto ang liwanag, at may mga labi ng mga Diyos at demonyo sa mga lugar na iyon. Kung makakita ka ng kahit isang estatwa ng mga Diyos at demonyo, maaari kang magpalipas ng isang gabi sa madilim na gabi. Pagkatapos magsalita ng Diyos at Demon Bird, sinenyasan nito si Yang Yian na hanapin ito. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, nasa bundok ito, saan ko makikita ang mga estatwa ng mga Diyos at demonyo? Sabi ko sa iyo, anak, may mga estatwa kung saan-saan, bilasan mo at hanapin mo. Huwag mong tingnan ang kailaliman ng kabundukan, pero ang hindi mo alam, sa prehistoric na panahon ng mga Diyos at demonyo, ang bawat bundok ay may apprentice ng Diyos ng bundok, at iba't ibang mga Diyos ng lahat ng laki ang namumuno. Hindi mo naiintindihan ang kaluwalhatian ng panahon ng mga Diyos. Nang magsalita ang Diyos at ibong demonyo, nakikinig sa tonong puno ng alaala at kalungkutan, mararamdaman mo rin na isa itong ibong may kwento. Masyadong maraming bersyon ang narinig ni Yang Yian tungkol sa kulay ng mga Diyos at demonyo, at hindi niya alam ang pagiging tunay ng mga ito. Ngunit ngayon ay naniniwala na siya na may mga Diyos at mga demonyo sa mundo, ngunit sila ay naging kasaysayan. Nag-uusap ang 3 tao at ang ibon, ngunit hindi sila tumigil. Sa patuloy na pagsulong, tumingin si Yang Yian sa paligid at wala siyang nakitang gintong liwanag sa lugar na iyon. Siya ay nasa kabundukan at tanging ang mga tuktok lamang ng mga bundok at hindi mabilang na nagtataas ang mga puno ang kanyang nakikita. Sa oras na ito, malapit nang maglaho ang dapit hapon, at nabalisa si Yang Yian. Nang ganap na sumapit ang madilim na gabi, kung hindi siya makakahanap ng mapagtatagwan ay masama. Ngunit sa oras na ito biglang sinabi ni Luoyang, mukhang may gintong liwanag doon. Narinig ni Yang Yian ang mga salita at na-activate ang Eye of Heaven and Earth. Ang kanyang mata ng langit at lupa ay isang talento na katulad ng banal na kapangyarihan ng mata ng langit. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yian ang isang malaking lugar ng gininto ang liwanag 300 metro ang layo sa direksyon kung saan itinuro ni Luoyang. Nagmamadali silang tatlo na tumakbo, ngunit nakita nila ang isang sirang tumpok ng mga bato. Parang templo sa bundok. Sa katunayan, nang ma-activate ang Eye of Heaven and Earth, nakita niya ang pinanggalingan ng gintong liwanag, na lumabas na isang walang ulo na iskultura. Sa mata, isa lamang itong sirang bato,
Ngunit sa ilalim ng Eye of Heaven and Earth, ang walang ulo na iskulturang ito ay nagniningning na may gintong liwanag, na nagpapaliwanag sa lugar sa loob ng 100 metro. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe. Salamat.